Chuyang, isa ka ng malaking amo ngayon. May panahon ka pa bang bumalik at dalawin ang mato? Kapitan, tama ka. Su Chuyang. Kumain ka na ba? Su Chuyang, ang galing mo talaga. 10 milyon ang halaga ng ari-arian mo. Isa ka ng malaking amo. Pero paano ka nakapagpapakita pa ng mukha rito? Nakulong si Gianni. Nasa malaking kulungan siya ngayon. Nang ikulong siya, ipinagbubuntis pa niya ang anak mo. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng anak mo. At ipinagbubuntis pa niya ang anak ko. Imposible iyan. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Malinaw na ipinakasal siya noon sa isang mayamang pamilya. Chuyang, bitawan mo ako. Tama na ang sigawan. Lahat ng narinig mo noon ay kasinungalingan. Tumanggap ang ama niya ng 1,000 yuan bilang dote. Sa pilitan siyang isinakay sa palangkin pangkasal. Sa pilitan siyang ipinakasal. Noon, may balak ang ikalawang anak ng pamilyang Lin. Wala na kaming ibang magagawa. Para ipagtanggol ang sarili, gumamit ng kutsilyo si Gianni. May namatay. Kaya nakulong siya. Kung ganoon, bakit ninyo ako niloko? Ipinakasal siya sa iba. Bakit? Ayaw ni Gianni na masira ang magandang kinabukasan mo. Siya mismo ang nakiusap sa buong nayon na makisama sa palabas. Para mapilitan kang tuluyang bumalik sa lungsod. Kapitan, nakikiusap ako. Dalhin ninyo ako kay Gianni. Gianni. Ako ang nagkamali. Ako ang nagtaksil sa iyo. Gianni. Kuya Yang, ano ba ang iniisip mo? Ngayon ka pa talaga dumating. Hawakan mong mabuti, malalaki ang alon. Kapag nahulog ka, hindi ito laro. Ni Uwa. Kuya Yang, ayos ka lang ba? Hindi ka naman nalunod, ano? Pinapayuhan lang kitang huwag nang pumunta. Kapag nalaman ito ni Ate Gianni. Hindi ba siya mag-aalala hanggang mapaluha? Ni Uwa, anong petsa ngayon? Siyempre, ika-27 ng Mayo. Taong 1980. Naligaw na ba ang isip mo sa pag-inom ng tubig dagat, Kuya Yang? Hindi ba ikaw ang nagyayang sumama ako sa pangingisda kaninang umaga? Hindi na tayo pupunta sa dagat. Ni Uwa, umuwi na tayo. Hindi na tayo pupunta sa dagat. Hindi pa naibaba ang lambat natin. Bilisan mo. Ano ang kinatatakutan mo, Su Chuyang? Kahit panaginip lang ito. Gusto mo pa rin ba siyang mawala sa buhay mo? Hinding-hindi, Lin. Bitawan mo ako, nababaliw ka na ba? Li Gianni. May utang sa akin na 500 yuan ang ama mo. Tumakas siya, kaya ikaw na anak niya ang magbabayad. Lin Erlong, huwag mong subukan. Sige, magsalita ka pa. Ikaw na tagalin, huwag kang lalapit. Ako si Li Gianni, kahit mamatay pa ako. Hindi kita hahayaang makuha ang gusto mo. Walang pinipili ang kutsilyo. Ako, sasaksakin kita. Kung matapang ka, dito mo ako saksakin. Aray. Kuya Yang. Aba, Su Chuyang. Sakto ang dating mo. May utang sa akin na 500 yuan ang pamilya nila uli. Pumunta nga ako para maningil. Magbayad ka para sa kanya. O kaya, ang babaeng minamahal mo ang magbayad sa akin. Ikaw na tagalin. Ibaba mo muna ang sipit pang apoy. Bitawan mo. Ikaw mismo ang nagsabi na patulugin ko si Gianni. Maglabas ka ng 50 yuan. Hindi. Nagbibiro lang ako. Bunso, nagbibiro lang talaga ako. Huwag na huwag mong seseryosohin. Biro lang. Akala mo ba tanga ako at maluloko mo ako? Hindi ako nangangahas. Gusto ko lang ng pera. Aalis na ako. Umalis ka agad. Dahan-dahan. Magkano ang utang ng ama ni Gianni sa iyo? Ako ang magbabayad ng utang ng ama ni Gianni. Kalokohan. May utang, dapat magbayad. Iyan ang pinakamakatarungan. Magkano ba talaga ang utang ng ama ni Gianni? Ako ang magbabayad. Bigyan mo ako ng 3 araw. Munting irog, ngayon ay ako ang napagbuntungan mo. Sa loob ng 3 araw, maglalabas ka ng 500 yuan. Kapag hindi mo na ibalik ang perang iyan sa takdang panahon. Pagdidiskitahan kita. Kuya Yang, akala ko hindi na kita makikita kailanman. Huwag kang umiyak, nandito ako. Kuya Yang, isama mo na lang ako. Huwag kang mag-alala. Kung ang inaalala mo ay tungkol sa pera. Ako na ang gagawa ng paraan. Gianni, sa buhay na ito. Sisiguraduhin kong mamumuhay ka ng maayos. Maniwala ka sa akin.
Naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang lalaki ko. Paano kitang hindi paniniwalaan? Pero, Kuya Yang, iyon ay 500 yuan. Napakalaki ng utang ng ama ko. Huwag ng 3 araw. Kahit 3 buwan. Hindi natin kayang kumita ng ganoon kalaking halaga. Magtiwala ka, may paraan ako. Gianni, may pupuntahan ako. Kuya Yang, saan ka pupunta? Saan ka man pumunta, sasama ako. Huwag kang mag-alala, may mahalaga akong aasikasuhin. Kahit makakain pa ni Lin Erlong ang tapang ng leon at lakas ng tigre. Hindi na siya maglalakas loob na bumalik. Kung hindi mo man iniisip ang sarili mo, isipin mo man lang ang batang nasa sinapupunan mo. Pag-isipan mo, Kuya Yang. Alam mo na pala ang lahat. Paano naging ganito kalaking problema? Balak mo pa rin ba itong itago sa akin? Gianni, mahal kita. Gusto kitang pakasalan. Kahit ang hari ng langit ay walang makapipigil sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa pinakamatagal, 2 araw. Sa pinakamabilis, 1 araw lang. Kapag nalutas na ang problemang ito, pupunta tayong 2 sa tanggapan ng komuna para magparehistro. Magpakasal. Iho, gusto mong manghiram ng bangkang pangisda para makapagtrabaho at mapakain ang pamilya mo. Walang problema, pero alam ko, Kapitan, maraming naiinggit sa bangkang ito. Kailangan ko talaga ito agad. Pagbalik ko mula sa pangingisda, 30% ng huli ang ibibigay ko sa komuna. Tinitiyak kong maibabalik ko ito. Iho, talaga bang ibibigay mo ang ganoon kalaking bahagi? Sa totoo lang, hindi na kailangan. Pambili lang ng langis ang kailangan mong sagutin. Kapitan, ganoon na lang. Narito na ang bayad sa langis at ang tulong pinansyal. Ano sa tingin mo? Sige, umalis ka na. CJ, ni Uwa, dalhin mo ang mga kagamitan at sumama ka. Kuya Yang, ano ba ang mayroon dito sa paligid? Dapat pumunta tayo sa mas malayong lugar. Kung hindi, baka hindi natin mabawi ang ginastos sa langis sa paglalayag na ito. Tama na ang daldal. Bilisan mo at ihagis ang lambat. Iyon na ang buong unahan. Kahit 3 lambat, ibigay mo sa akin. Ako na ang maghuhulog ng mas malaking lambat gamit ang rolyo. Kuya, hindi ka naman nagbibiro, ano? Sarili na lang nating lambat ang gamitin natin. Sayang sa langis kung gagamitin ang lambat ng bangka. Tama na ang satsat. Magtiwala ka kay Kuya Yang. Sabi ni Yongsheng, bilisan na natin at tapusin ito. Maniwala ka, Yongsheng. Hindi ka mamamatay kailanman. Magtiwala ka kay Kuya Yang. Yayaman tayo sa mga huli. Mabubusog tayo at yayaman ng todo. Ayos, Kuya. Kuya Yang. Yongsheng, hindi ko alam. Pero sabi mo, sa pangingisda natin. Makakakain ba talaga tayo ng sapat balang araw? Huwag kang mag-alala, ni Uwa. Habang kasama mo ako, siguradong mabubusog tayo. Magkakaroon tayo ng magandang buhay. Hindi ba, Kuya, totoong may isda nga? Ni Uwa, siguraduhing mahigpit ang hawak mo sa lambat. Kuya Yang, hindi ko na kaya, hindi na. Masyadong mabigat ang lambat dito. Hindi ko na mahila. Diyos ko. Kahit kailan sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming dilaw na isda. Bawas-bawasan ang paghanga. Bilisan mo, ilahin mo ang kabilang lambat. Kung hindi, makakatakas ang lahat ng isda. Kuya, tunay kang kapatid ko. Ang galing mo, ilang taon nang gamit ang bangkang mailayag. Pero hindi pa ito kailanman napuno. At ngayon, napuno talaga ng sagad. Halika na. Kuya Yang, paano mo nalaman kung nasaan ang mga isda? At malalaki pang dilaw na isda. Sinasabi ko sa iyo, mahal na ngayon ang ligaw na malalaking dilaw na isda. Pinabababa ng kooperatiba ng distrito ang presyo. Ang sabi, iisa sa buong bansa, 1 unit at 2 bawat gin. Sa itim na pamilihan, umaabot daw ng 3 hanggang 5 bawat gin. Kulang ang supply sa pangangailangan. Mukhang sariling sikap pa rin. At iyon ang pinakatiyak na paraan. Halika, tingnan mo. Ang Kuya Yang ko ang tunay na henyo. Pagdating niya, agad niyang nahanap ang kawan ng isda. Ni Uwa, ano ba ang ipinagsisigawan mong iyan? Alam mo bang namimili at nagbebenta kayo ng patago? Kuya Yang, ano ang gagawin natin? Huwag kayong matakot habang nandito ako. Kayong mga mangingisda, dapat agad ninyong isuko ang lahat ng huli. Kung hindi, ipapadala ko kayo agad sa kabisera ng distrito. Sa sandaling makarating kayo roon, kakasuhan kayo ng lihim na kalakalan. Dahil lamang sa isang bangkang puno ng huli. Kayong dalawa ay maaaring makulong ng 3 hanggang 5 taon. Huwag mong gagalawin iyan, sinasabi ko sa iyo. Hindi mo maaaring galawin ang mga iyan. Su Chuyang, ano ba ang asal na iyan? Sino ang nagturo sa iyo na magsalita ng ganyan sa isang opisyal? Nasa pampang lang si Kalihim Lin. Alam mo ba iyon? Si Lin Manchang, ang matandang asong iyan. Hindi lamang niya pinagnanasaan si Gianni. Gusto pa niyang kamkamin ang mga huli ko. Gusto niyang gamitin ang hawak niyang lihim laban sa akin. Kapag kinumpis ka ang mga isdang nasa bangkang ito,
Hindi ko mababayaran ang utang ko kay Tio Lee. Mapipilitan si Johnny na ipakasal sa walang kwentang anak niya. Sino naman ang nagsabi sa iyo na ang mga huling nasa bangkang ito ay ako mismo ang nakahuli? Ari-arian ito ng mga mamamayan. Kapag nangahas kang galawin ang mga iyan, pinatutunayan lamang na isa kang magnanakaw o tulisan. Ano ang sabi mo? Puro ka lang salita. Naimbestigahan na namin ng mabuti ang lahat. Hindi ka naman nagulat sa komuna. Sinasabi ko sa iyo, kalihim. Wala akong iniulat, tama ba? Ibig sabihin, palihim mong inilabas ang bangkang pangisda ng bayan. Ang mga nahuli mong isda ay pawang ebidensya ng iyong pananamantala at iligal na pagbebenta. Alam mo ba, paano naging pag-aari ng bayan ang mga iyon? Alam ko. Kinuha ko ang susi kay matandang kapitan ng barangay. Inilabas ko ang bangka, pero alam mo ba kung ano ang napagkasunduan namin ng kapitan? Napagkasunduan? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nakita iyon ng lahat. Totoong inilabas mo ang bangka. At hindi ka nagulat sa komuna. Ito ang matibay na ebidensya. Kasing tibay ito ng bundok. May gana ka pa talagang magdahilan. Ito ang kasunduan namin ng kapitan. Gagamitin ko ang bangkang ito sa pangingisda. 30% ang mapupunta sa bayan. Kaya nangahas kang galawin ang mga isda rito. Ibig sabihin, inaangkin mo ang pag-aari ng lahat. Lahat ay maaaring tumestigo. Kapag ginalaw mo ang mga iyon, magnanakaw ka man o tulisan. Kumakampi ka laban sa buong nayon. Aba, Suchuyang. Umakyat ka muna rito. Pag-usapan natin ito ng maayos. Napakaraming mamamayan ang nakatingin. Matalas makakita ang mga mata ng bayan. Wala naman kaming sinasabi. Siguradong nananamantala ka sa kalakalan. Pero ang ginawa mo ay kailangan mong ipaliwanag ng malinaw sa lahat. Saka lamang maaari. Sundin mo ang pahiwatig ko. Ipakita natin sa lahat ang buong katotohanan. Ito ang kasunduang ginawa ko sa bahay ng kapitan. Ito ang nakasulat na kasunduan. Ayon sa kasalukuyang patakaran ng bayan. Dahil may mahalaga akong apurahang gawain. Kinailangan kong gamitin ang pagkakataon para ilabas ang bangka. 30% ng huling isda ay ibibigay sa bayan. Kaya makatitiyak kayong lahat. Hindi ako nananamantala sa kalakalan. At hindi ko rin ginamit ng pansarili. Ang bangkang pag-aari ng bayan. Lubos na naaayon sa batas ang ginawa ko. Itong batang ito, nakapaghanda pa pala ng ganitong patunay. Mukhang hindi na ubra ang pilit na pagbibintang. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Suchuyang, ang patakaran ay patakaran. Ang mga alituntunin ay dapat sundin. Pero, nakipagkasundo ka lamang sa kapitan. Para bang nagbigay ka na ng paliwanag sa buong nayon. Pero hindi mo ito ipinaalam ng maayos sa komuna. Matandang tuso. Gagamitin na naman niya ang kapangyarihan ng komuna para gipitin ako. Napakatusong pakana. Kapag tuluyang naibintang sa akin ang kasalanang ito, hindi lamang mawawala ang mga isda. Pipilitin din nilang ipakasal si Johnny sa iba. Baka makulong pa ako. Ha. Nabaliw na ba ang batang ito? Malapit nang mapahamak, natatawa pa rin. Kalihim Lin, dahil sinasabi ninyong may hinala kayong nananamantala ako sa kalakalan. Tama ba? Dahil hindi ko muna iniulat sa komuna. Ngayon mismo ay iniulat ko na sa inyo. Dahil hawak ko ang kasunduan. Ano ba talaga ang balak mo, bata? Nakakuha ka na ng isang bangkang puno ng isda. Iyan mismo ang ebidensya ng krimen. May mukha ka pa talagang magsabing nagulat ka lamang pagkatapos ng lahat. Kayong dalawa. Kunin agad ang mga huling isda sa bangka. Ang mga iyan ay pawang ebidensya ng pananamantala sa kalakalan. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas humawak. Lin Manchang, ikaw ba talaga? Gusto mo bang ilabas ko ang nangyari noong nakaraang taon? Suchuyang, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hulihin ninyo siya para sa akin. Ngayong araw, igapos ninyo siya at dalhin sa kabisera ng distrito. Napakaraming taong makapagpapatotoo. Ang mga huling isda sa bangka ang magsisilbing ebidensya. Malinaw na ang taong ito ay nag-iimbak at nagbebenta sa mataas na halaga. Sigurado iyon. Huwag mong isipin na walang nakakaalam sa lahat ng ito. Noong nakaraang taon, ang mga isdang sama-samang nahuli ng nayon ay dinala mo sa kabisera ng distrito at ibinenta sa itim na pamilihan. Ibinenta mo sa isang lalaking nagngangalang Lao Zhu. Pagkatapos nahuli ka. Sinasabi mong pagkatapos ng insidente ay ipinaalam mo na ito sa komuna. At hindi raw ito pananamantala sa kalakalan, kundi pagtulong sa nayon na magbenta ng mga paninda. Pero ang mga panindang ito ay malinang na dapat ibenta sa kooperatiba ng supply at bentahan ng distrito. Kalihim Lin, gusto mo bang ilabas ang resibo na nagpapatunay na ibinenta ang mga isdang ito sa kooperatiba? Para makita ng lahat, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Huwag ninyong pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Sinisira niya ang aking dangal. Gumagawa siya ng mga kasinungalingan. Tama na, kapag ipinagpatuloy pa natin ito, at may magsampa talaga ng reklamo, tapos na tayo. Kailangan nating umalis agad. Napakahusay mo, Suchuyang. Tandaan mo ito. Hindi ko palalampasin ang nangyari ngayon. Suchuyang. Napaurong niya si Lin Manchang.
Kahanga-hanga talaga. Tama ka riyan. Ang mahalaga, edukado si Tsuchuyang. Isang kabataang intelektual siya. Mas marunong siya kaysa sa ating mga halos hindi nakakabasa. Tayong mga mangingisdang ang alam lang ay maghanap buhay sa dagat. Higit na higit siya. Talagang mas mahusay siya. Ay, kung may anak akong babae, ipapakasal ko talaga siya kay Tsuchuyang. Haha, tama na, tama na. Ang batang babae mula sa pamilya Li. Di ba naging kasintahan na niya? Huwag ka nang makialam. Mga kabarangay, makikiusap akong manahimik muna ang lahat. Mga kabarangay. Maaari ba ninyong tulungan akong maging saksi para kina Tsuchuyang at ni Uwa? Talagang labis akong nagpapasalamat. Upang maging tapat sa lahat. Nakipagkasundo na ako sa kapitan ng nayon. 3 bahagi sa bawat 10 ang mapupunta sa bayan. Ngunit bukod sa bahaging ibibigay sa bayan, ang matitira ay nais kong bigyan pa ang lahat ng kaunting pakinabang. Ibig sabihin sa ating nayon, bawat pamilya ay makatatanggap ng kalahating kilo ng isda. At 1 yuan bawat kalahating kilo. Maaari rin kayong bumili ng 2 at kalahating kilo ng malalaking dilaw na isda. Kakainin man ninyo mismo o ibibigay sa iba. O kahit ipambarter ninyo. Hindi ko na iyon pakikialaman. Ni Uwa, buksan mo ang imbakan. Ay, Kapitan, masasabi kong hindi ko binigo ang tiwala ng lahat. Sana ay makatulong ito sa nayon. Upang madagdagan ang inyong kita. Anak, alam kong kaya mo. Isa kang taong may pinag-aralan. Basta huwag kang aalis. Naniniwala akong magkakaroon ng magandang buhay ang nayon. Kapitan, tiyak na hindi ako aalis. Kami ni Gianni ay magdaraos pa rito ng isang maringgan na kasal. Dito kami mag-ugat at mamumuhay kasama ng ating mga kabarangay. Upang balang araw ay magkaroon tayong lahat ng magandang buhay. Anak, baka sa hinaharap, magpapundar pa ako ng isang malaking pangkat ng mga bangka. At isasama ko ang mga manggagawa ng ating nayon. Para mangisda sa dagat. Para lahat ng pamilya rito ay makakain ng busog. At makapagsuot ng mainit na damit. At lahat ay makapagpatayo ng 2 palapag na bahay. Talagang mahusay si Kuya Yang. Naniniwala akong basta sumunod tayo kay Kuya Yang. Siguradong yayaman tayo. Siguradong kikita tayo ng malaki. Sabi niya, may isda roon. Kung ganoon, siguradong may isda nga roon. Maniwala kay Kuya Yang at yayaman tayo. Tsuchuyang, maghintay ka sa akin. Niwa, bantayan mong mabuti ang bangka. Kuya Yang, nangingisda ka pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Napakapanganib niyan. Kailangan ko pang pumunta sa kabisera ng distrito. Kapag hindi natin ito naasikaso agad, siguradong hindi kakayanin. Nangako ako kay Lin Erlong. Nababayaran ko sa kanya ang 500 yuan sa loob ng 3 araw. Katatapat ko lang sa ama niya sa pantalan. Kailangang malutas agad ang bagay na ito. Kung hindi, walang katapusan ang magiging problema. Gianni, hintayin mo ang pagbalik ko. Huwag na huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Kapag may nangyari, pumunta ka sa bahay ni Aling Wang sa tabi. Napag-usapan na namin iyon ni Aling Wang. Kapag muli mong nakasalubong si Lin Erlong, huwag kang direktang makipagbanggaan sa kanya. Pumunta ka muna sa bahay ni Aling Wang para magkubli. Hintayin mo ang pagbalik ko. Kuya Yang, bilisan mo at bumalik ka agad. Hihintayin kita sa bahay. Kuya Yang. Kuya Yang, magkano kaya ang kikitain natin sa biyahe na ito? Hindi man kalakihan, 100 yuan din. Ano ang ibig mong sabihin sa 100 yuan? Kuya Yang, maliit na halaga ba ang 100 yuan? Ang mga manggagawa sa lungsod. 100 yuan lang ang kinikita nila sa isang taon. Ni Uwa, maliit na bagay lang iyan. Basta magtrabaho kang mabuti kasama ko. Pagdating ng araw, kikita ka ng 100 yuan bawat buwan. At bago matapos ang taon, makapagpapatayo ka na ng bahay. Kumusta? Totoo ba, kuya? Tunay ka ngang parang tunay kong kuya. Sabi ko na nga ba, siguradong ubra basta sumunod ako sa iyo. Kuya, bakit namumula ang mga mata mo? Ayos lang ako, napasukan lang ng buhangin kanina. Sa panibagong buhay na ito, tiyak na makakaipon ako ng unang malaking puhunan. Bago magsimula ang reforma sa pribadong pagmamayari. At agad kong bibigyan si Gianni ng magandang buhay. Isasama ko ang buong nayon para mabusog at magkaroon ng mainit na damit. Nakarating na tayo, ni Uwa. Bantayan mong mabuti ang kariton. Huwag kang pupunta kahit saan. Ako na lang ang pupunta para mag-asikaso. Kuya Yang, huwag kang mag-alala. Dito ako magbabantay kahit mamatay ako rito. Mahigpit ang inspeksyon ngayon. Imposibleng maibenta ng tinggi ang daan-daang kilo ng dilaw na tambakol. Kailangang hanapin natin si Pilay na Liu para siya ang mag-asikaso.
Sino? Si Pilay na Liu, si Pilay na Liu. Gusto kong makipagkasundo sa iyo sa isang malaking negosyo. Hindi ako nakikipagnegosyo. Maling tao ang pinuntahan mo. Ganoon ba, kilala kita? Hindi mo ako kilala. Kasali ako sa mundo ng sindikato. Siguradong hindi ako pulis. Pilay na Liu, magsasalita ako ng diretso sa iyo. Su Chuyang ang pangalan ko. Taganayon ako ng Mato. Isa rin akong kabataang edukado na ipinadala roon. May malaking dami kami ng ligaw na dilaw na tambakol. Interesado ka ba? Tunay na malaking negosyo ito. Hindi bababa sa ilang daang kilo. Hindi kita niloloko. Ipinapangako ko sa sariling dangal ko. Siguradong kikita ka sa transaksyong ito. Kikita ako, kikita rin ang lahat. Sigurado kang may ligaw na malalaking tambakol. Siguradong sigurado. Sa tapat mismo ng aming baryo. Sa bahaging malapit sa Pampang, lampas sa Lo. Doon ko nahuli. Biglang uminit ang agos ng dagat doon. Kaya, maraming ligaw na malalaking tambakol ang dumaan. Alam mo rin pala, sa kooperatiba, pinakamalaki na ang bayad nila ay 2 yuan at 10 sentimos kada kalahating kilo. Pero kapag napunta ito sa black market, 5 o 6 na yuan kada kalahating kilo. Walang problema roon. Totoo ngang edukadong kabataan ka. Mukhang tama nga ang sinabi mo. Ang dami ng isdang ito. Kailangan mo akong isama para masuri ko ang mga ito. Nasa unahan lang, malapit sa pasukan ng eskinita. Maaari kang sumama sa akin at tumingin. Talagang gusto kong ibenta ito. Magandang klase ang mga ito. Kapag pinatagal pa, siguradong mapapanis. Kailangan kumilos agad ang lahat. May sasabihin lang ako. Hindi ako takot sa buhay o kamatayan. Kung ayaw mong sumunod, lumaban ka. Kung gusto mong kumita, dapat samantalahin mo ang pagkakataon. Talagang nakakatuwa ka. Pareho tayo ng timpla kung magsalita. Minamaliit pala kita. Mukhang may natutunan niya ang mga edukadong kabataan sa pagpunta sa kanayunan. May tunay palang kasanayang natutuhan. Ilang kalahating kilo ng isda iyan, iho? Kukunin ko lahat. Guro Liu, halos 300 kalahating kilo ng isda iyan. Hindi maliit ang halaga. Nag-aalala ka bang wala akong pera? At hindi ko kayang bayaran ang mga ito. Makakahanap ako ng mamimili para sa iyo. Siyempre, alam ko. Sa black market, tiyak na mabenta ang mga ito. Pero una, kailangan ko ng bayad agad. Ikalawa, hindi pwedeng sobrang baba ng presyo. 2 yuan at 10 sentimos ang bigay ng kooperatiba. Pero ang presyo sa black market, hindi bababa sa 7 yuan. Kung gayon, magkano sa tingin mo ang tamang presyo? Ganito na lang, umatras ka ng isang hakbang. Aatras din ako ng isang hakbang. Bibigyan kita ng 5 yuan. Ayos na siguro ito, ano? Hindi pwede. Masyadong maliit ang 5 yuan. Sa kalidad ng malalaking tambakol na ito. Kahit saan ko ibenta sa black market. Makakakuha ako ng higit sa 5 yuan. Lalo na sa mga koneksyon mo. Ang mga isdang ito. Baka hindi na kailangang dumaan sa black market. Diretso na lang sa malamig na bodega ng ilang tanggapan. O kaya sa kantina. 7 o 8 yuan ang halaga niyan. Kikita ka na ng doble. Pero hindi mo naman ako pwedeng baratin. 4 na yuan kada kalahating kilo. Talagang gusto kong kunin ang buong kargamento ng tambakol na ito mula sa iyo. Mangingisda ako. Makakakuha ako ng abalon at sea cucumber. Pati ng mga seal at iba pang lamang dagat. Kaya kong maghatid ng lahat ng iyon. Baka pwedeng tulungan mo muna ako ngayon. Sa susunod na magdala ako ng magagandang paninda sa kabisera ng distrito. Ikaw ang una kong hahanapin. Magtulungan tayo. Hindi pa ito ang wakas. Simula pa lamang ito. Kailangan mong magpatuloy. 4 na yuan ba? May mahigit 300 kalahating kilo. Basta ibigay mo sa akin ang 1,200. Bayaran mo muna. Saka ko ibibigay ang paninda. Walang pero-pero. Sige, masaya akong makipagnegosyo sa iyo. Pareho tayo ng timpla. Kung ganoon, ayos na. Kuya, tama talaga ang sinabi mo. Kapag kasama kita, talagang kikita ako. Kitang-kita ko mismo. Niwa, parang magkapatid tayo sa hirap at ginhawa. Hindi na kailangang magsalita pa. Kumita na tayo, kaya alagaan mong mabuti ang pamilya mo. Pero huwag na huwag mong sasabihin sa iba na napakalaki ng kinita natin. Kung hindi, baka mapasubo tayo. Sa kumuna, may mahigit 1,100 pa sa supot. Bukod sa 500 na kailangan kong ibalik agad kay Lin Erlong. Kailangan kong itira ang natitirang pera para sa ibang gamit. Hindi mapupunta ang perang ito sa pamilya Lin. Kailangan ko itong ayusin ng palihim para wala ng gulo sa hinaharap. Sa harap ng buong nayon. Ibabagsak ko ang pera sa harap ni Lin Erlong. Tingnan natin kung ano pa ang kaya nilang gawin. Kuya, ano ba ang ginagawa mo? Tungkol sa pangingisda. Tinulungan lang naman kita. Tingnan mo, nagdala ka ng bigas at harina sa bahay namin. At binilhan mo pa ako ng bagong damit. Kuya Yang, sobra-sobra na ang kabutihan mo sa akin. Karapat dapat ka sa lahat ng iyan. Itong 100 ay bahagi mo, kuya. Naaalala mo pa ba? Ipinagyabang mo sa harap ng matandang kapitan ng nayon. Sabi mo, mananatili ako sa nayong ito. At ipaghahanda ko si Gianni ng isang ingranding kasal.
Magtatatag din ako ng isang pangkat ng mga bangkasa na yon. Pagdating ng araw, isasama natin ang lahat. Para mangisda sa dagat. At sabay-sabay tayong yayaman. Baka balang araw, magkayaman-yaman pa tayo. Bawat pamilya, makakapagtayo ng 2 palapag na bahay. Hindi ako nagbibiro. Kuya Yang, ni Uwa. Wala na akong masasabi. Simula ngayon, sasama na ako sa iyo. Kung hindi ka aalis at magtatayo ka ng pangkat ng mga bangka rito. Buong puso kitang susuportahan. Umuwi ka na agad at ibalita ang magandang balita. Kuya Yang, ngayon ka lang nakauwi. Bilis. 2 beses ko nang pinainit ang lugaw at mga lamang dagat. Hinihintay lang kitang umuwi para makakain. Gianni, nakuha ko na ang 500. Bukas ko na ibabalik kay Lin Erlong. Kuya Yang, ito. Hindi ito totoo, di ba? Bakit hindi ito magiging totoo? Totoo ito. Hindi mo ba alam? Pumunta ako sa dagat. At nakahuli ng ligaw na dilaw na isda. Doon ko kinita ang perang ito. Kuya Yang, sobra naman ang perang ito. Napakalaking panganib ang hinarap mo. Muntik ka nang mawala ng buhay. Hindi ko talaga matatanggap ito. Ang perang ito ay para tulungan kang bayaran ang utang ng tatay mo. Pamilya tayo. Sa pamilya, walang hiwalay na usapan. Dahil nangako ako kay Li Erlong. Nababayaran ko ang utang na ito sa loob ng 3 araw. Tinutupad ko ang salita ko. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang mapahamak. Bakit kaya tayo ipinapatawag ng kapitan ng ngayon? Ay, hindi ba kahina-hinala ang pangyayaring ito, itong si Xuchuyang? Talagang ayaw na niyang bumalik. Hoy, sinabi na nga niya. Gusto raw niyang pakasalan si Lijiani. At dito na lang tumira sa baryo natin. Ay, taga-malaking lungsod pala siya. Sabi nila, galing sa pamilyang marunong at marangal ang pamilya niya. Sayang naman kung hindi siya bumalik, di ba? Sino ba ang nakaalam? Ngayon, may mga hindi pa rin bumabalik mula sa ibang baryo. May ilan daw na nagkaanak na ng 2. Napakahusay pala ni Xuchuyang. Noong una, hindi natin iyon napansin. Ang alam lang natin, isa siyang kabataang edukado. Isang taong may pinag-aralan. Hindi naman siya gaanong nagsisikap sa trabaho. Tahimik at mahiyain. Iyong tipong kahit hampasin mo, 3 salita ay hindi may labas. Tingnan mo siya ngayon. Nagkamali pala tayo ng tingin sa kanya. Tingnan mo naman kung gaano kaganda ang huli ng grupo nila. Nanghiram siya ng bangkang may layag sa dating pinuno ng baryo. Nakahuli sila ng isang kawan ng isda. At biglang kumita ng pera. Sandali lang, sabi nila. Babalik daw siya para kay Lijiani at sa ama nito. At babayaran ang utang sa pamilya Lin. Ay, malaki-laking usapan iyan. Kaya, maraming taon ng api ang pamilya Lin ng pamilya Lin. Pumanaw na rin si Li Laojian. Sa loob ng maraming taon, gamit ang 500 piso. Gusto ni Lin Erlong na pakasalan si Lijiani. Heto na sila, heto na. Dumarating na sila. Mga kabarangay, ngayon, sa harap ninyong lahat, pumarito ako upang bayaran ang utang. Kaya nagpapasalamat akong napapayag ko ang dating pinuno ng baryo. Pati kayong lahat na maging saksi. Alam naman ninyong lahat, nakahapon ay pumalaot ako para mangisda at kumita ng kaunti. Ang dahilan kung bakit ako pumalaot para mangisda ay dahil lamang sa may utang na 500 piso ang pamilya Li sa pamilya Lin. Malinaw kong sinabi kay Lin Erlong. Nababayaran ko ang pera sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon ang araw ng pagbabayad. Bless you. Walang kulang ni 1 sentimo. Simula ngayong araw, si Lijiani at ang pamilya Lin ay wala nang anumang ugnayan. Lin Erlong, binabalaan kita. Kapag naglakas loob kang pumunta ulit sa bahay nila para manggulo, huwag mong sisisihin ang pagiging marahas ko. Ay, Lin Erlong. Isinugal niya ang buhay niya at hinarap ang napakalaking panganib para maibalik ang ligaw na dilaw na isdang nahuli niya. Ipinagbili niya iyon at ipinambayad sa utang ng pamilya Li. Ikaw, binata. Huwag na huwag ka nang manggulo kay Lijiani. Totoong binayaran mo ang 500 piso para kay Lijiani. Pero, may utang sa amin na 500 piso ang pamilya nila. At matagal na ang utang na iyon. Kaya dapat may tubo, hindi ba? Lin Erlong. Paano mo nasisikmurang sabihin iyan? Noong araw nang mawala sa dagat si Li Laojian. At maiwan ang buhay niya roon. May kaugnayan din iyon sa pamilya Lin ninyo. Kaya naging magulong usapan ang utang na iyon. Ngayon, may lakas ka pang loob na maningil ng tubo kay Xuchuyang. Sa 500 pisong iyon, talaga bang si Li Laojian ang may utang sa inyo? Ngayon, wala kayong maipakitang anumang katibayan. Saan manggagaling ang sinasabi ninyong tubo? Tama, tama. Lin Erlong, kung gusto mo ng tubo,
Ilabas mo ang katibayan ng utang. Hindi ba? Wala man lang kayong katibayan ng utang. Ilang taon ninyong niloko ang pamilya Lee? May nagbayad na ng 500 yuan. Mabuti naman at wala ng interes. Sige na. Ako ang kumakatawan sa baryong ito. Sa ngalan ng lahat, formal kong ipinapahayag na. Ang utang ng pamilya Lee sa pamilya Lin ay bayad na at wala nang dapat pag-usapan. Mula ngayon, si Lijiani ay wala nang anumang pagkakautang sa pamilya Lin. Sa silangang pasukan ng baryo. Kailangan talaga nating mapasakamay ang babaeng iyan. Tay, mag-usap na tayo at mag-isip ng paraan. Ngayong araw. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang gagawin natin. Dapat may paraan tayong kontrahin si Xuchuyang. Kuya Yang, pumunta ka sa kooperatiba kahapon ng hapon. At bumili ng bagong lambat at salapang. Angas talaga. Siguradong mas marami tayong mahuling yellow croaker. Ang mga yellow croaker na ito ay naglilibot sa mababaw na dagat. Ngayon at sa susunod na 1 o 2 araw. Kailangan nating bilisan. Chuyang, iyong binanggit sa akin kagabi. Ang sistemang paupahan para sa pangingisda sa dagat. Talaga bang kakayanin iyon? Kapitan, darating din ang pamamahala ng ani sa bawat pamilya. Tayo, hindi pwedeng hintayin nating lumipas ang pagkakataon. Bago kumilos, dapat mauna tayo sa iba. Chuyang, ayon sa patakaran, 30% ang mapupunta sa baryo. Ikaw na ang umupa sa bangkang ito. Kapag napirmahan na natin ang kasunduang ito, hindi na tayo dapat matakot kay Lin Manchang. Napalihim na nagpapakana laban sa atin. Gianni, napakasarap talaga ng tinapang isdang ginawa mo. Sa mga susunod na araw, kapag nakabalik ako mula sa pangingisda, gawin mo silang iba't ibang klase ng tuyong isda. Maaari rin natin silang ibenta balang araw. Talaga ba? Haha, Kuya Yang. Sa pagkakataong ito, makakahuli kaya tayo ng kumpol ng isda. Hindi pa rin iyon tiyak. Pero sa tingin ko, may pag-asa. Gustong-gusto mo ba? Na araw-araw tayong nagkikita. Hoy, hindi naman ito ang unang beses kong pumalaot. Kapag nakatagpo si Kuya Yang ng kumpol ng isda, iyon ay swerte na dumarating nang hindi mo pwedeng pilitin. Kaya huwag mong asahang araw-araw tayong makakakita ng kumpol ng isda. Kung makakakita tayo kahit minsan bawat ilang araw ng kumpol ng isda, malaki na ang kikitain natin. Ni Uwa, sasabihin ko sa iyo. Ang pinakamalaking problema ay napakaluma ng mga kagamitan natin. Kung sakali, kung puro ganitong bakal na bangka ang gamit natin balang araw, o kahit iyong mga malalaking sasakyang pangisda na kayang pumalaot sa malalim na dagat, maliit na bagay na lang ang pagkakahuli ng kumpol ng isda. Sa madaling salita, sa mga kahoy na bangkang gamit natin noon, kahit makatagpo pa tayo ng kumpol ng isda, gaano karami ba ang kaya mong maisakay? 50 o 100 kilo. Mapupuno agad hanggang sumabog. Kung magkakaroon tayo ng malalaking sasakyang pangisda, at bubuo tayo ng isang pangkat na sama-samang lalayag, bawat bangka ay makakapagsakay ng 800 hanggang 900 kilo. Sa isang biyahe lang papunta at pabalik. Hindi na malayo ang mga araw na bawat pamilya ay magkakaroon ng magandang bahay. Malapit na iyon. Kuya Yang, sa baryo. Balitang nakahuli ka ng ligaw na yellow croaker. Sa tingin ko, maraming tao ang umalis para mangisda kahit hating gabi na. Hoy! Ang mga kumpol ng isda sa mababaw na dagat ay malamang lumipat na sa mas malalim na bahagi. Siguradong hindi makakarating doon ang mga lumang bangkang pangisda. Mga bata, kahit bakal na bangka iyan. Mag-ingat pa rin kayo sa paglalayag. Masyado namang kalmado ang ibabaw ng dagat. Masyadong mabilis bumabalik ang kumpol ng isda. Mag-ingat na mag-ingat ka. Ayos lang tayo na. Kuya Yang, sabi ni Inay, makipagtulungan daw ako sa iyo ng maayos. Baka sa hinaharap, hindi na magtatagal. At makakapag-asawa na ako. Sige, huwag kang mag-alala. Pero kung pag-uusapan, may nagugustuhan ka ba sa nayon natin? Kung ganoon, ayos lang. Mamaya, magpapakilala si kuya ng isang babae sa iyo. Taga-ibang na yon. Ay, Kuya Yang. Alam mo naman iyan. Sino namang taga-ibang na yon ang gugustuhing mapangasawa ng taga-nayon natin? Isang matandang binata.
Isang binatang walang asawa. Naku, kuya. Talagang mahusay ka. May nakasalubong na naman tayong kumpol ng isda. Ilang daan na naman ito, kuya. Hahaha, ilang daan na naman ito, kuya. Bakit kung saan-saan tayo napapadpad? Hindi maganda iyan, ni Uwa. Bilisan natin. Ni Uwa, higpitan mo ang lubid. Mag-ingat na mag-ingat ka. Kuya Yang, napakalakas ng alon. Tayo, dapat ba tayong umiwas? Kung hanggang saan kayang tumakbo, doon tayo tumakbo. Susubukan nating humanap ng ligtas na lugar. Para malampasan ang alon na ito. Huwag kang lumapit. Hawakan mo ang lubid. Ayokong mawala ang mga isdang ito. Ilahin mo ang lubid. Kung kailangan, pabayaan na natin ang mga isdang ito. Ako ang magkokontrol sa bangka. Kuya, anong nangyari? Bakit ayaw nang umandar? Sira na. Napasukan ng tubig ang makina ng lumang bangkang ito. Halika rito at hawakan mo ang manibela. Ako ang aayos ng makina. Para mabigyan si Gianni ng magandang buhay. Para makalikom ng panimulang puhunan na 1,000 piso. Kailangan kong isugal ang buhay ko sa paglalayag na ito. Nakahuli ako ng ligaw na malalaking dilaw na isda. Nabago ko ang takbo ng kasaysayan. Ang bagyong ito, parang itinutuwid ng kasaysayan ang sarili nito. Mukhang hindi sapat ang alaala para baguhin ang kasaysayan. Kailangan kong maging maingat. Hindi rin perpekto ang mga alaala ko. Kuya Yang, ang galing mo talaga. Hindi ka lang marunong magpatakbo ng bangkang ito. Marunong ka rin mag-ayos. Ang husay mo talaga. Kaya pala sinasabi nilang mas maraming alam ang mga edukado. Mabuti kang kapatid. Sa hinaharap, dapat mas marami ka ring matutunang kaalaman. Kailangan mong matutong bumasa para maintindihan mo ang mga pahayagan. Iyan ang pinakamahalaga. Kuya, titingin muna ako sa unahan. Titingnan ko kung may lugar tayong mapagtataguan. Kung makakahanap tayo ng lugar na mapagtataguan. Mabuti iyon. Sige, pero mag-ingat na mag-ingat ka. Kaligtasan muna. Kuya, tulong. Putulin mo. Kuya. Kung hindi dahil sa iyo, kuya. Baka wala na ako ngayon. Parang bahura iyon. Kung maipapadpad natin ang bangka roon, maliligtas tayo, di ba? Naku po. Sa wakas, nakaligtas din tayo sa kapahamakan. Kung hindi, tuluyan nang mawawala ang buhay ko. Kuya, tingnan mo agad. May tao ba roon sa dagat? Niuwa, bantayan mong mabuti ang paligid habang nasa bangka tayo. Kuya, delikado sa tubig. Mag-ingat ka talaga.
Ay, mukhang hindi siya pangkaraniwang tao. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Ni Uwa, tingnan mo kung makakakuha ka ng mainit na tubig. Sabay tayong uminom ng sabaw ng luya para uminit ang katawan. Tunay na kayamanan ito. Shen Guangyuan ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa kumpanya ng transportasyong pandagat sa kabisera ng lalawigan. Kung ganoon, tripulante ka ba? Ako ang kapitan ng barko. Dapat sana ay may kargamento akong ihahatid. Sakay ng isang maliit na barkong pangkargamento. Hindi ko akalaing sasalubungin kami ng ganitong unos. Lumubog ang barkong pangkargamento. Dahil may natitira pa akong lakas. Naanod ako ng pabalik-balik sa gitna ng unos. Talagang kahanga-hanga ka. Sa tingin ko, ang lumang barkong layag na ito ay mas matanda pa kaysa sa barkong pinamunuan ko. Pero nagawa mo pa rin itong patakbuhin. At nakatakas ka sa unos. Astig ka talaga. Talagang mahusay ang galing mo sa paglalayag. Kahit sa kumpanya ng transportasyong pandagat sa kabisera ng lalawigan. Tiyak na isa ka sa pinakamagagaling. Sabi rin ni Kuya Yang balang araw. Isasama raw niya ang buong nayon namin. Para yumaman. Bantayan mo ang bangka at si Kuya Shen. Titingin ako sa ilalim ng bahura. Pakiramdam ko may mga pipino dagat dito. Baka may mga abalon rin. Sisisirin ko ang ilan. Sakto, makakapagpalakas tayo. Ni Uwa, kunin mo ang mga abalon at pipino dagat na ito. Ihalo sa mga lamang loob ng isda at ilaga sa isang palayok. Para uminit ang katawan. Hindi ko akalaing napakaraming magagandang bagay dito. Babalik tayo rito at sisirin ng mabuti ang lugar. Kahit pag-aari ng nayon natin ang bahaging ito ng dagat. Parang may nagmamay-ari rito. Kapag umuwi ka at ipinagsabi ito sa lahat. Tatakbo rito ang lahat para manghuli. Wala na tayong mahuhuli pagkatapos. At magagalit ang tunay na may-ari. Ha 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 ha. Sige, hindi na ako magsasalita. Kuya, alam mo ba kung kanino ang lugar na ito? Noong una, wala itong nagmamay-ari. Pero kalaunan, inangkin ito ng pamilya Lin. Dahil sa bandang unahan, may malawak na bahagi ng dagat na sagana sa isda. Pag-aari iyon ng pamilya nila. Siyempre, inangkin din nila ang bahaging iyon ng dagat. Kaya pati ang lugar na ito ay sinakop nila. Ay, kung pangingisda ang pag-usapan. Mas malawak ang teritoryong inaangkin ng pamilya Lin. Pamilya Lin, may mga Panginoong may lupa pa ba sa nayon ninyo sa panahon ngayon? Paano nila nagawang angkinin ang ganoon kalawak na dagat? O ay, ang pamilyang Lin na tinutukoy niya ay iyong nasa nayon natin. Si Lin Mansyang ang pangalawang kalihim ng komuna. Titingnan ko ang makina. Kapatid Naksu. Ngayong nagsisimula na ang reforma at pagbubukas ng bansa. Hindi mo ba naisipang maglakbay sa labas? Kuya Shen, ang ibig mong sabihin ay mangisda sa malayong karagatan. Gusto ko rin sana. Pero gusto kong mag-ipon muna ng pera. Pagkatapos, isasama ko ang mga kapatid. Nang mahirap naming nayon. Para mangisda sa malayong karagatan. Sabi ni Kuya, sisiguraduhin niyang ang nayon natin ay magkakaroon ng 2 palapag na bahay sa bawat pamilya. Hindi ko na pwedeng mahiwalay kay Gianni. Pagkalipas ng 7 o 8 buwan, anak, malapit na siyang isilang. Hindi ako pwedeng makipagsapalaran sa ibang lugar. Nagbago na ang panahon. Mahalaga ang bawat individual. Pero ang lakas ng buong komunidad. Ang tunay na walang hanggan. Ang maging tagapanguna. At akayin ang buong nayon ng mga mangingisda tungo sa pag-unlad. Iyan ang pangarap ko. Ay, nakabalik na sila. Nga. Narinig kong pumalaot sila sa mas malalim na bahagi ng dagat. Tiyak na inabutan sila ng bagyo. Tingnan mo, may mga gasgas pati ang unahan ng bangka. Malay mo kung gaano katagal silang nakipagbuno sa alon at hangin. Ang mahalaga, nakabalik silang buhay. Mabuti na iyon. Sa nakalipas na mahigit 10 taon. Hindi na nakabalik sa nayon ang ilan sa atin. Baka hindi lang ilan, kundi dose-dose ng tao. Kahanga-hanga talaga si Xuchuyang, isa siyang edukadong kabataan. Hindi naman siya lumaki na marunong ng mangisda. Huwag mong sabihin iyan. Mahusay talaga ang edukadong kabataang ito. Mali. Ang totoo, mahusay talaga si Xuchuyang. Ni Uwa, ayos ka lang ba? Narinig kong bumagyo sa dagat. Kinabahan akong baka napahamak kayo. Mabuting kapitan ng nayon. Sumilong kami sa may bahura. Habang malakas ang hangin at alon. Kuya Shen. Oh, kumusta? Kapitan ng nayon.
Maaari mo ba akong samahan para makatawag ako? Su, iniligtas mo ang buhay ko. Sa malaking kabutihan, hindi na kailangan ng pasasalamat. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Tiyak na tutulungan kita. At saka, Su, punong-puno ka talaga ng kakayahan. Hindi ka dapat nagkukubli sa maliit na nayon ng mga mangingisda. Kapag nagpunta ka sa kabisera ng lalawigan, hanapin mo ako. Salamat, Kuya Shen. Ngayong umupa na tayo ng bangkang may layad. Kailangan nating bumili ng ilang piyesa sa bayan ng distrito. Para maayos ang bangka. Kailangan din nating pagusayin pa ang mga gamit sa pangingisda. Sa susunod, darating na ang panahon ng malawakang pangingisda. At malapit na itong magsimula. Siyempre. Pero may isang pinakamahalaga. At pinakakagyat na bagay tayong kailangang asikasuhin. Iyon ay ang pakasal agad kay Gianni. At bigyan siya ng isang ingranding kasal. Kuya Yang, ano ang iniisip mo? Kanina pa kita nakikitang malalim ang iniisip. Ay, wala iyon. Iniisip ko kung paano tayo agad ikakasal ng hipag mo. Tungkol nga pala roon. May sinabi rin ang nanay ko. Plano raw niyang makipag-usap sa hipag ko. At kay alingwang na kapitbahay. Para maihanda ang isang disenteng kasal para sa inyo. Ang kasal ay pinakamahalagang pangyayari sa buong buhay. Pero kung sobra itong magarbo o maluho, hindi natin alam kung anong gulo. At kapalit ang maidudulot nito. Sige na nga, simpleng kasal muna ang gawin natin. Kapag guminhawa na ang buhay makalipas ang ilang taon, ipaghahanda ko si Gianni ng mas magandang kasal. Ni Uwa, may gusto akong ipakipag-usapan sa iyo. Sige ba? Huwag kang bumangon ng ganoon kaaga. Humiga ka pa sandali. Lilit. Kahit hindi tayo pumalaot ngayon, kailangan pa rin gumising ng maaga para magtrabaho. Bakit, Itay? Wala ka pa rin naiisip na paraan. Para mapatalsik si Suchuyang. Huwag mong sabihin sa buong nayong ito. Ang tanging bangkang may layag. Ay siya lang ang makagagamit. Ano ba ang alam mo? May kasunduan siya sa pamunuan ng nayon. Sa tuwing pumapalaot. Gasto sa pagkukumpuni ng makina at panggatong. Pati na rin. Ang kung ano-anong gastusin. Kasama na sa 30% iyon. Kaya mo ba iyon? Wala na bang ibang taga-nayon natin na nangingisda sa dagat? Na mas mahusay pa sa kanya? Ulol ka. Bakit pa kita pinalaking inutil? Merienda. Hindi mo ba alam kung paano mangisda sa dagat? At kung anong sitwasyon ang haharapin? Kung hindi ka sigurado sa paglalayag ngayon. Sapat nang makahuli ng mga 5 kilo ng isda. At ang 5 kilong isdang iyon. Hindi pa sasapat sa panggatong ng bangkang ito. Magtanong-tanong ka sa nayon. Sino pa ba ang gumagamit ng bangkang may makina at layag? At kung nangingisda sila sa karagatan, nasakop ng pangingisdaan ng pamilya natin. Ano na ang gagawin natin? Lesiu. Bakit ka nagmamadali? Itong si Suchuyang. Darating ang araw, tuturuan ko rin siya ng leksyon. Huwag mo na akong pakialaman. Ako na ang bahala. Ay. Anak, napakaraming magagandang dalaga rito. Pangalawang kalihim ng kumuna ang tatay mo. Pumili ka ng pinakamagandang dalaga sa 8 baryang ito. Kahit sino pwede. Bakit kailangan mo pang habulin si Lijiani? Suchuyang. Hindi ka lang nanakit sa akin at inagaw si Lijiani. Nangahas ka pang hamunin ang pamilya Lin. Hindi pa tapos ang usaping ito. Iminumungkahi nilang alisin ako sa pwesto sa komuna. Nanganganib na ng husto ang pwesto ko bilang pangalawang kalihim. Mawawala na rin pati ang pwesto ko. Ano ba talaga ang dapat nating gawin? Suchuyang, kahanga-hanga ka talaga. Siyempre, mahusay ang kuya yang ninyo. Isa siyang kabataang edukado. Alam niya ang astronomiya at heograpiya. At halos lahat ng bagay. Bakit hindi ka sumunod sa kuya mo? At mag-aral ng mabuti. Hindi na pag-uusapan ang iba. Ikaw na lang ang pag-usapan natin. Isa ka na ngayong mangmang. Mula ngayon, susunod ako sa kuya yang ko. At mag-aaral ng mabuti ng kultura at kaalaman. Pagdating ng araw, matututunan ko ring paandarin ang makinang ito. Matututunan ko rin itong kumpunihin. Balang araw, bubuo tayo ng isang armada. Hindi may iwasang magkaroon ng mga bangkang di makina, dilayag at mga bapor. Kung karamihan sa lahat ay mangmang. At hindi man lang makabasa ng manual. Malaking problema iyan. Ayos lang. Tutulungan kitang matutong bumasa sa susunod. Magbubukas ako ng klase sa pagbasa para sa lahat. Ituturo ko sa lahat kung paano. Basahin ang manual ng ganitong makina. Ituturo ko rin sa lahat kung paano magbasa ng dyaryo. Mag-aaral ng kultura. At ng mga bagong teknolohiya. Ayos ba?
Katulad lang iyan ng pagtatanim ng butil sa bukid. Pareho lang iyon. Kapag natuto ka ng kultura, at marunong ka ng magbasa ng dyaryo, wala ka ng ibang matututunan, ano? Tama ka. Su Chuyang, batang edukado ka nga. Hindi ka lang basta nagyayabang, ano? Hahaha, mga kasama. Paumanhin sa masasabi ko. Pero hindi naman walang katapusan ang mga isda sa dagat. Hindi sila maubos kahit gaano natin gamitin. Para itong pagnanais na magtanim sa bukid. Upang makapag-ani ng mas maraming butil. Kung walang pinag-aralan, tiyak na hindi. CJ, magbigay lang ako ng pinakasimpleng paliwanag. Karaniwan, nagtatanim ang lahat sa paligid ng kani-kanilang bahay. Nagtatanim din ng mga gulay at kung ano-ano pa. Pero kung kaninong pananim ang mas maganda, at kung kaninong pananim ang hindi maganda, may paliwanag naman kung bakit, hindi ba? Kung pupunta tayong lahat sa dagat para mangisda, makasasabay ba ang mga luma ninyong bangkang pangisda? Sa ganitong bangkang may layag at makina. Makapapantay ba ang mga ito sa mga bangkang pinapagana ng singaw? Gaya ni Uwa, at pati ang asawa ninyo sa bahay. Kung gusto ninyong mabusog ang inyong pamilya, at makapagsuot ng mainit na damit, kailangan ninyong manghuli ng mas maraming isda. Pati ang mga pindutan ng makina. Hindi ninyo alam kung saan pipindutin. Hindi rin ninyo mabasa ang mga nakasulat dito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ay, tama nga ang sinabi ni Su Chuyang. Narinig ko. May isang binatang nagmamagaling din sa kabilang baryo. Gusto niyang gamitin ang bakal na bangka sa baryo. Pero hindi niya alam kung paano ito paandarin. Ang yabang niya. Kaya isinama niya ang bangka at sumugod sa dagat. Ni ang bangkay niya hindi na natagpuan. Huwag na ngang banggitin ang pangingisda. Baon tayo sa utang. Sa ngayon, hindi man lang mabusog ang mga tao rito. Pero, kung gusto nating makahuli ng mas maraming isda sa dagat, kailangan siguro nating tularan si Xu Chufeng. Gumamit tayo ng bakal na bangka. Kung ganoon, kailangan ba talaga nating mag-aral at matuto? Wala naman tayong gaanong pinag-aralan. Kaya hindi natin kayang paandarin iyon. Naku po, napakalaking abala naman ito. Kaya, mga kasama, sa hinaharap, kung gusto nating makahuli ng mas maraming isda, upang tunay na mabusog at maging mainit ang damit ng lahat. Gaya ng sinabi ko, bawat pamilya ay dapat makapagtayo ng 2 palapag na bahay. Kailangan nating matuto. Mahalagang magbasa ng mga aklat at pahayagan. Kung hindi, hindi natin magagamit ang makinang ito. At wala tayong magagawa. At bukod sa pangingisda sa dagat, ano naman ang gagawin ng mga babae sa baryo? Ano ang dapat nilang gawin rito sa baryo? Mananatili pa rin ba tayo sa dating payak na paraan ng pagtitinda at pakikipagkalakalan? Ganito na lang ang sabihin ko sa inyong lahat. Sa hinaharap kung maubusan ng isda ang dagat, kailangan nating humanap ng paraan para mag-alaga ng isda. Aalagaan natin ang mga isda at hipon, pati ang abalones at halamang dagat, at ang mga pipino sa dagat. Pero kailangan din nating maglaan ng panahon para mag-aral. Kung hindi marunong bumasa, malaki ang malulugi sa inyo. Hindi kayo kikita ng pera. Mapapanood na lang ninyong kumita ang iba. Su Chuyang, tama ang sinabi mo. Bakit nga ba napakahirap ng baryo natin? Kung tutuusin, iisa lang naman ang dagat. At lahat ay nakahuli ng isda. Bakit tayo ang pinakamahirap na baryo? Dahil napag-iwanan na talaga ang baryo natin. Marami sa atin ang walang pinag-aralan. Kayang kumpunihin ng lahat ang bakal na bangka. Pero ilan lang ang marunong magpaandar nito. Sa tingin ko, darating ang panahon. Natuturuan ni Su Chuyang ang lahat na bumasa at sumulat. At matuto ng iba pang kaalaman. Ano sa tingin ninyo? Kuya Lin. Sa pagkakataong ito, siguradong pagbabayarin natin ang pamilya niya. Tandaan mo. Ako muna ang papasok. Kayong dalawa, bantayan ninyo ang pinto. Kuya, pupunta talaga tayo. Tigilan mo ang kakadaldal. Ang lakas naman ng boses mo. Mabibigla ang mga tao. Kapitan, kapitan. May umakyat sa pader. Kakaiba, hindi ba boses iyon ni Lijiani? Parang boses ng kapatid ni Uwa. Ano ang nangyayari? Ano ba ang sitwasyon? Huwag sabihin na nahulog siya sa sariling bitag. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? Ako si Lin Erlong. Ano ang pakay ninyo? Makinig ka sa akin. Ang tatay ko ay pangalawang kalihim ng komyun. Ano ba ang gusto ninyong gawin, mga walang hiya? Yethui, ikaw nga ang hinihintay ko. Alam kong masama ang pakay mo nang pumunta ka rito. Lin Erlong, Lin Erlong. Su Chuyang. Wala pang kalahating oras mula nang umalis ako. Sumugod ka na agad dito. Mukhang talagang parang manghula si Su Chuyang. Kinugkob mo ang bahay ni Lijiani. Ilang araw ka nang paikot-ikot dito, hindi ba? Kung hindi nakatira rito si Su Chuyang, baka matagal ka nang pumasok para manggulo. Ako, napadaan lang ako.
Kita mo, nakatira rito si Xuxuyang. Hindi ako nag-aalala. Pero si Xuxuyang, hindi ba sumama siya kay Niuwa sa pangingisda? Nang makita kong hindi nakakandado ang pinto, pumasok lang ako para tumingin-tingin. Sino ang nagsabing hindi nakakandado ang pinto? Maayos na nakakandado ang pintong ito. Bakit may mga siga pa sa labas na nagbabantay? Lin Erlong, huwag ka nang paligoy-ligoy. Ang ginawa mo ay iligal na pagpasok sa pribadong tahanan. Alam mo ba iyon? Wala rin naman kayong mapapatunayan. Hindi kayo pwedeng basta-basta magsalita ng kung ano-ano. Kapag ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa ng masama. Sinasabi ko sa iyo, Lin Erlong, tatanungin ko muna ang dalawang kasamahan mong iyan. Lumayas kayo, pagkatapos na natin pag-usapan. Ano raw ang sasabihin nila? Sino iyan? Bakit kumakatok ng ganoon kaapura? Kalihim Lin, may nangyari po. Pinasok po ng inyong anak ang bahay ni Lijiani. At nahuli siya ni Kapitan. Ano? Paano niya magagawang pasukin ang bahay ni Lijiani? Impossible. Talagang imposible. Kalihim Lin, bilisan na po ninyo at tingnan ang nangyari. Baka hindi na ninyo maabutan ang huling sandali. Isama na rin ninyo pabalik si Erlong. Ngayon na. Nakabalik na ba sa Pampangsinak Xuxuyang at ang iba pa? Madali lang harapin ang matandang kalihim. Pero kung si Xuxuyang ang haharapin, magiging mahirap iyon. Mga Ginoo, nakapaghanda na ako ng isang salaysay. Pakibasa ninyo. Una, may testigong nakakita ang kapatid ni Niuwa. Bukod pa roon, ang kampanang tumunog ng mabangga ay pisikal na ebidensya. Maaari ring tumestigo kaming narito. Napadaan lang ako. Hindi ako pumasok na walang pahintulot. At isa pa, pawang kasinungalingan ang mga ebidensya ninyo. Mga Ginoo, may malaking pintuan naman. Pero umakyat pa kayo sa bakod. Kung hindi masamang balak iyan, ano pa ang tawag dyan? Makinig kayong mabuti. Sa ilalim ng bakod na ito, sinabuyan ko ng apog ang buong paligid. Narito ang bakas ng sapatos ni Lin Erlong. Nasa bakuran mismo ang mga bakas. Pumasok ka rito nang hindi sinasadya. Hindi ka naman mag-iiwan ng bakas ng sapatos. Tama, eksaktong tama. Bakas nga ng sapatos niya. Sa pangunahing pintuan dumaan ang lahat. Walang bakas ng sapatos. Wala talaga. Wala. Xuxuyang, bugbugin mo siya. Nga. Bugbugin mo siya. Ipakita mo kay Lijiani na may kakampi siya. Ipaghiganti mo ang pamilya ni Li. Karapat-dapat ng turuan ng leksyon si Lin Erlong. Kung susugod ka ngayon, baka hindi lang si Lin Erlong ang hindi makaligtas. Pati ikaw madadamay sa malas. Mga kasama, malinaw na ang ebidensya. Ayokong manakit ng tao. Kapag nanakit ako, mahirap nang ipaliwanag ang lahat. Humihiling akong pumunta sa komuna ngayon. Maghahain ako ng reklamo. Sa pilitang pumasok si Lin Erlong sa bahay ng iba. Malinaw ang masamang balak niya. Kahit pagnanakaw. O sa pilitang pagpasok at pang-aagaw. O may balak siyang gawin sa mapapangasawa ko. Naniniwala akong bibigyan ako ng batas. Nang makatarungang hatol. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Umalis ka ng kusa. Galit na ang lahat. At may hawak pa kaming ebidensya. Sa madaling salita, kailangan ko siyang ipadakip. Sumama ka sa akin sa komuna. Mga kababayan, ang maraming ginawang masama ay dapat pagbayaran. Lin Erlong, buong buhay mo. Ay ikaw naman ang panahon ng makulong. CJ. Kalihim Lin, hindi pwede ito. Talagang hindi pwede. May paraan tayong makakaisip. Anong paraan? Pumasok siya sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Kung ganoon, ikulong muna siya. Ako ang pangalawang kalihim ng komuna. Anak ko ang lumabag sa batas. Ano ang ipinagkaiba niya sa iba? Salamat. Salamat, Kapitan. Chuyang, ikaw talaga ang may paraan. Alam mong gamitin ang batas bilang sandata. Para ipagtanggol ang sarili mo at si Gianni. Masaya ako. Tunay na masaya ako. Yang Zi. Sigurado ka bang mananatili ka rito? Ano ang ibig ninyong sabihin? Binigyan ako ni Lin Manchang ng abiso kanina. Sinabi niyang maaari nang magparimborse ang mga kabataang edukado na babalik sa lungsod. Para sa kanilang pamasahe. Malapit nang maalis ang mga kabataang edukado sa ating baryo. Malapit na silang pauwiin. Napakabuti ninyo, Kapitan. Napakarami mong alam. Masyadong maliit at napag-iiwanan ang Matoo. Ayokong maging pabigat sa iyo. Kapitan, ano ba ang sinasabi ninyo? Huwag mong sabihin. Akala ninyo pupunta ako sa komuna para humingi ng pamasahe. At maghahanda ng umuwi. Hindi ba ganoon? Alam kong gusto akong paalisin ni Lin Manchang.
Pero wala naman talaga akong balak umalis. Pakakasalan ko si Ligiani. Mananatili kami habang buhay sa Mato. Totoo ba iyan? Sobra-sobrang totoo. Pero may isang bagay na mahirap para sa akin. Kapitan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Handa ka bang manatili? Talagang napakasaya ko. Anak, magsalita ka. Ano ba ang maitutulong ng matanda? Tiyak na tutulungan kita ng matanda. Una, wala akong lokal na rehistro ng sambahayan. Kailangan ko pong hilingin sa inyo na ilipat dito ang rehistro ko. Bago pa mapahiya ni Lin Manchang ang pangalan ko. Ikalawa, maraming taon nang pumanaw ang ama ni Gianni. Isa na siyang ulila. Nakikiusap po ako sa inyo na ipagkatiwala sa akin ang kapalaran ni Gianni. Hahaha, mahusay ka rin pala, iho. Sige, may paninindigan ka. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Ikalawa, maraming taon nang pumanaw ang ama ni Gianni. Isa na siyang ulila. Nakikiusap po ako sa inyo na ipagkatiwala sa akin ang kapalaran ni Gianni. Hahaha, mahusay ka rin pala, iho. Sige, may paninindigan ka. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Mabait na kapitan ng ngayon. Ilang taon nang nagtitiis si Ligiani. Gusto kong bigyan siya ng isang ingranding kasal. Kaya kahit mga ilangan ako ng malaking halaga, gagawin ko. Ihahanda ko iyon para kay Gianni. Isang bisikleta at isang radyo. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 3 o 400 yuan. Mga gamit ng isang tunay na lalaki sa nayon. Kahit ilang dekada kang mag-ipon, baka kulang pa rin. Kapitan ng ngayon, nangako ako kay Gianni. Ipapakasal ko siya sa tamang paraan. Dapat maging maringal at kagalang-galang ang kasal niya. Walang dapat mawala sa mga iyon. Kayo muna ang makipag-usap sa matatanda ng ngayon. Tulungan ninyo akong maghanda ng lahat. Para saan pa ang mga bagay na iyon? Hindi ba't ang hangad natin ay mamuhay ng simple at maayos? Alam na ni Gianni ang iniisip ng kuya niya. Huwag kang mag-alala. Makakagawa ako ng paraan para makuha ang mga iyon. Kuya, kumain ka muna. Kuya, ano nang nangyari sa iyo? Huwag mong sabihing may buhangin na naman sa mga mata mo. Wala ito, Gianni. Pupunta ako sa lungsod mamaya. Kuya Yang, wala bang problema sa pagpunta mo sa lungsod ng ganitong gabi? Wala naman. May aasikasuhin lang akong negosyo. Sino iyon? Ako ito. Ako si Xu. Bakit ka na parito sa ganitong oras? Huwag mong sabihin. Nakahuli ka na naman ng ligaw na dilaw na Kroiker. Ganoon na nga, may malaki akong planong pagkakakitaan. Gusto kong kumita ng mas malaki. Baka matulungan mo ako. Na makilala ang isang malaking negosyante. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Ang pambansang hotel na pinamamahalaan ng estado sa kabisera ng lalawigan ay magsasagawa ng pagtanggap para sa mga mararangyang bisita. Kailangan nila ng napakaraming ligaw na dilaw na Kroiker. Sea cucumber at abalones. Hindi sapat ang supply sa mga legal na pamilihan. Kaya sa black market na lang dadaan. At ikaw lang ang may koneksyon para rito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Huwag mo nang itanong kung paano ko nalaman. Basta tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kanila. Siguradong may mapapala ka. Sabihin mo ang totoo. Kailangan nila ng napakaraming ligaw na dilaw na Kroiker. Sea cucumber at abalones. Ako lang ang makakakuha ng mga bagay na iyan. Huwag mong kalimutan. 2 truck na ang naipadala ko sa iyo. Napuno ng ligaw na dilaw na Kroiker. Makakakuha rin ako ng abalones at sea cucumber. Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan mo. Pero piling-pili ang hinihingi nila. Alam mo ba? Hindi nila tatanggapin ang karaniwang kalidad. Nangunguna sa buong lalawigan ang pambansang hotel na iyon. Siyempre, ang pinakamaganda ang gusto nila. Pinakamagandang ligaw na yellow Kroiker. Kaya kong maglabas niyan. Pinakamagandang ligaw na sea cucumber at abalone. Kaya ko rin iyong ilabas. Depende kung tutulungan mo akong makipagkasundo. 20% ng tubo. Bibigyan kita ng hindi bababa sa 20%. Ang mga mamahaling iyon. Kailangang isugal ang buhay para makuha ang mga iyon. Ano ba ang balak mo, bata? Magpapakasal ako. Ibibigay ko sa asawa ko ang pinakamagandang kasal. Kahit na ang ngayon ko ang pinakamahirap sa lahat. Makukuha ko rin ang bisikleta, makinang panahi, relo at radyo. Bilang isang tunay na lalaki. Sinabi ko, gagawin ko. Sige, maghintay ka. Bibigyan kita ng sagot mamaya. Napakahigpit ng mga kondisyon. Dapat puro de kalidad. 50 gin na yellow Kroiker. 10 gin na sea cucumber. 10 gin na abalone. Kaya mo ba iyan? Maaari mo ba akong maiharap sa kanya?
Kapag napagkasunduan na, uuwi ako at hahanap ng paraan para makuha ang mga iyon. Dapat gawin agad ang bagay na ito. Para walang aberya sa huli. Astig ka rin pala, bata. Hindi naman ibig sabihin ay papayag siyang makipagkita sa iyo. Sinabi ko na nga, para makaiwas sa anumang aberya. Pangalawa, mas mabuti ngayon tayo makipagnegosasyon sa kanya. Basta mangahas siyang makipag-usap. Kaya ko siyang mapasuko. Sige, ihahatid kita. Pero ang lugar na iyon, huwag na huwag kang lalapit doon sa hinaharap. Walang tagalabas na makapapasok doon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang mga patakarang ito. Kaya pala siya ang tagapamagitan ng sindikato ng sugal. Wala tayong magagawa, mahilig talaga sa sugal ang taong iyon. Malinaw na yumaman na siya noon pa dahil sa mga koneksyong ito. Matagal na sana siyang naging napakayaman. Pero tumatakbo siya sa mga sugalan. At sa huli, naubos din ang lahat ng pera niya. Siya si Big Boss Wang. Siksuchuyang ito. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo. Ikaw pala. Tama. Ipinakilala ako ni Kuya Liu. Mangingisda ako mula sa Mato. Suchuyang ang pangalan ko. Tungkol sa 50 gin na ligaw na yellow croaker. Pati na rin ang sea cucumber at abalone. Sumama ka sa akin. Talagang hinanap mo pa ako sa sarili kong teritoryo. Kahanga-hanga ang tapang mo. Pero, sigurado ka bang kaya mo talagang makuha ang mga iyon? Sa pamamagitan ni Kuya Liu. Sa black market. 2 kargamento na ng ligaw na yellow croaker ang naipasok ko. Tungkol naman sa sea cucumber at abalone. Kung di kalidad ang kailangan, hindi ko kayang maglabas ng daan-daang gin. Pero 10 gin na sea cucumber at 10 gin na abalone. Siguradong makukuha ko. At garantisadong di kalidad at tamang laki. Lalo na ang abalone. Hindi bababa sa 2 pirasong ganito kalaki. Dahil ipinakilala ka ni Pilay na Liu. Pagbibigyan kita. Sa loob ng 3 araw. Kung makukuha mo para sa akin. Babayaran kita. Kaya kong makuha ang mga iyon sa loob ng 3 araw. Pero kailangan muna nating pag-usapan ang bayad. Ano ang pag-uusapan? Magsalita tayo ng diretsyo. Narito ako para makipagnegosasyon. At kasama pa si Kuya Liu. Ang gusto ko lang naman, ay pati ang bayad kay Kuya Liu bilang tagapamagitan. Ay maayos kong napagkasunduan para sa inyo. Napakaraming ligaw na dilaw na isda. Abalone at sea cucumber. Hindi pwedeng mababa ang presyo. At lahat ay di kalidad. Kailangan nating magtakda ng halaga, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, Liu. Napakabata mo pa. Pero pumunta ka rito. At puro pera ang bukang bibig mo sa akin. Sa tingin mo ba ay tama iyan? Pinagbibigyan lang kita. At napipilitan akong pumayag. Kung pera lang ang pag-uusapan, hindi na kailangan, di ba? May salita si Kuya Wang at mapagkakatiwalaan si Xuchuyang. At talagang marunong siyang dumiskarte. 2 kariton ng ligaw na dilaw na isda ang naibenta niya sa akin. At ang mga pinakamaiinam doon ay hindi bababa sa 70 o 80 gin. Sabi niya, makakakuha siya para sa iyo ng 50 gin na ligaw na dilaw na isda. Lalo na ang mga dekalidad. Wala akong kahit katiting na pagdududa roon. Pero 3 araw lang ang hinihingi ninyo. Dahil may bigla siyang kailangang gastusan. Kaya siya pumunta rito para makipagnegosasyon. Kung hindi magiging maayos ang presyo, kahit isugal ang buhay niya, baka hindi pa rin sapat. Ang mga mangingisdang bumababa sa dagat para manghuli at sumisid. Ay buhay ang itinaya sa kanilang trabaho. Lalo na sa ganitong klase ng dekalidad na huli. Kailangan ng swerte para makahuli ng ligaw na dilaw na isda. Pero para sa abalone at sea cucumber, kailangan mong makipagsapalaran. Isang maling galaw lang. Buhay niya ang kapalit. Kung hindi kayo magbibigay ng halaga, parang hindi rin makatarungan sa akin. Lesiu. Sa panahon ngayon, magkano ba ang halaga ng buhay ng tao? Kung wala kang mailalabas na paninda, paano kita babayaran? 3 araw lang, Kuya Wang. Maaaring hindi ito magawa ng iba. Pero siguradong magagawa ko. Dahil napakahigpit ng kondisyong ito. Kailangan kong makipagnegosasyon sa inyo tungkol sa presyo. Ganito na lang, bigyan ninyo ako ng 2,500. Para sa mga panindang ito. Pagkalipas ng 3 araw, maihahatid ko na ang mga ito sa inyo. Bayad sa isang kamay, paninda sa kabila. Ano sa tingin ninyo? 2,500 na agad. Kung wala kang maihahatid, wala akong kailangang ibigay sa iyo kahit 1 sentimo. Lalong hindi 2,500. Hindi ko isinama sa kwenta ang sarili kong buhay. Sa totoo lang, kung magkakasundo tayo, kahit gaano kaganda ang paninda, makukuha ko. Pero kailangan kong linawin. Hindi mataas ang 2,500. Ang malaking hotel ng estado. Kung bibili ng ganitong mga paninda. Kahit sabihin nating ito lamang ang halaga. 2,500 ang hinihingi ko. Sa totoo lang, 2,000 lang ang para sa akin. Ang natitirang 500 ay para kay Kuya Liu. Ganito na lang, ako ang magbibigay ng garantiya sa inyo. Pinananagutan ko ito.
Siguradong maihahatid niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. Ang mga panindang ito, kapag naihatid na niya, ibigay ninyo sa kanya ang 2,500. Ganito na lang ang gawin natin. Ang malaking hotel ng estado ay nangangailangan man ng mga panindang ito. Hindi naman imposibleng mabili ang mga ito sa black market. May paraan pa rin. Kung ganoon, umalis na tayo. Kung kinakailangan, wag na lang ituloy ang transaksyon. Ipinakilala ka na ni Kuya Wang. Naniniwala akong basta tama ang landas na tahakin natin. 3 araw lang. Makakakuha tayo ng koneksyon sa hotel na pag-aari ng estado sa kabisera ng lalawigan. Siguradong makakahanap din tayo ng bibili. Ikaw, nagawa mo pa talaga akong pagbantaan. Wala akong ganoong balak. Kung hindi man matuloy ang negosyo, mananatili pa rin ang pagkakaibigan. Kahit hindi ako gaanong bihasa sa pangangalakal. May kaunti naman akong alam sa kalakaran. Ang mga mamimili sa palengke ng ganitong dekalidad na lamang dagat ay hindi lamang ang hotel na pag-aari ng estado. Kung agad matatapos ang bentahang ito, ang presyo ng ligaw na dilaw na Croiker, pati ng sea cucumber at abalone, ay patuloy na tataas. Pagdating ng araw na iyon, baka hindi na sa presyong ito mabibili ang mga iyon. Kahit 6 o 7,000, siguradong kukunin pa rin nila. Sa pagkakaalam ko, hanggang sa ngayon, wala pa yatang ganito kagandang produkto sa black market. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa lumilitaw ang ganitong klase ng dekalidad na produkto. Huwag ninyong isipin na wala akong alam. Si Shen Gu ang yuan ng kumpanya ng transportasyong pandagat sa kabisera ng lalawigan. Ay matalikong kaibigan. Kung makuha ko ang ganitong kagandang produkto, hindi ko siya sisingilin ng 6 o 7,000. Sa 4 o 5,000, siguradong mabibenta ko ito. Pero kung ganoon, hindi na magiging makatarungan sa kaibigan. Tutal, mangingisda lang ako. Umaasa pa rin akong sa tulong ni Kuya Liu at ng kagalang-galang. Makapagpayaman tayo ng pangmatagalan. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo ito makuha sa loob ng 3 araw, walang kabuluhan ang lahat ng sinabi mo. Pilay na, Liu. Ganito na lang ba ang napagkasunduan mong paniniguro? Sige, hindi ka nga pala basta-basta. Alam mo pa talaga. Si Shen Gu ang yuan ng kumpanya ng transportasyong pandagat sa kabisera ng lalawigan. Kahit ako, hindi ko pa narinig ang taong iyon. Kuya, pulang-pula ang mga mata mo. Huwag mong sabihing hindi ka natulog buong gabi. Kakabalik ko lang mula sa kabisera ng distrito. At nakakuha ako ng malaking pagkakakitaan. Kailangan kong magsikap para maipakasal at maiuwi ang hipag mo. Kaya kailangan kong lumaban ng todo. Kuya, hindi ka talaga natulog buong gabi. Pagbalik mo mula sa kabisera ng distrito, isinama mo agad ako sa laot. Diyos ko! Kuya, gusto mo bang mamatay? Kung gusto nating makahuli ng ligaw na dilaw na Croiker, kailangan nating samantalahin ang natitirang oras. Pumili ako ng 30 gin na pinakamainam. Idinagdag ko ang itinabi ko. At sa wakas ay umabot sa 50 gin ng di kalidad na produkto. Akala ko maghihintay ako ng mas magandang presyo. Pero dahil dito, nalugi ako ng 2,000 yuan. Kaya kailangan ko na lang itong ibenta. Kuya Yang, balak mo bang pumunta sa Bahura para kumuha ng sea cucumber at abalone? May problema ba? Malaki ang problema. Ang bahurang iyon, kuya, ay ipinabantayan na ngayon ni Lin Manchang sa mga tauhan niya. Pinabantayan na niya roon. Ano ang ibig mong sabihing pinabantayan? Hindi ba dahil sa iyo? Simula nang sunod-sunod kang makahuli ng ligaw na dilaw na Croiker rito. Nainggit ang mga tao sa baryo. Maaga silang gumigising at gabi na kung umuwi para manghuli. Marami sa kanila ang talagang dumiretso sa sakop na karagatan ni Lin Manchang. Napakarami ng mga pumupunta roon para mangisda. Kaya kumuha na lang siya ng mga taong magpapatrolya roon. Nako, itong pamilyang Lin. Kailan pa? Tuluyang mapapaalis. Sa munting baryo ng mga mangingisda natin. Para makapagpakasal agad kami ng hipag mo. Umaasa talaga ako sa iyo sa pagkakataong ito, kuya. Kuya, ikaw na talaga ang pag-asa ko ngayon. Para makapagpakasal agad kami ng hipag mo. Ngayong gabi. Papayag ka bang tulungan ako? Kuya, sabihin mo kung paano kita matutulungan. Niwa, bantayan mo lang ang tabi ng bangka. Ikaw na ang humarap sa hangin para sa akin. Ngayong gabi, si Lin Manchang. Tiyak na magpapadala siya ng mga tauhan dito para magpatrolya. Kuya, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat na mag-ingat ka. Kung may mga taong nagpapatrolya roon.
Magtago ka muna. 2 minuto na. Wala nang hangin sa bibig ko. Kuya Yang, ikaw. Hindi ka talaga tao. Isa kang dragon ng dagat. Ikaw ba si Wang, nagkatawang tao? Hindi ako si Wang, ang hari ng dagat na nagkatawang tao. Gusto ko lang bigyan ang hipag mo ng isang marangal na kasal. Talagang marunong kang tumupad sa salita. Pero sapat na sa akin ang 10%. Buhay mo ang isinugal mo para sa lahat ng ito. At iyon ang kapalit na nakuha mo. Kuya, tinutupad ko ang sinabi ko. Hindi ako bumabawi sa salita. Kung sinabi kong 20%, 20% talaga. Kunin mo na. Dahil gusto kong bilhan ng regalo ang kasintahan ko. Isang sasakyang may 3 gulong. Hindi biro ang gastos. Kaya kailangan ko ring humingi ng tulong sa mga koneksyon mo. Walang problema. Sinabi ni Gianni na gusto niyang makarinig ng komentaryo. Kaya tutuparin ko talaga ang kahilingan niya. Ay! Diyos ko! Siksu Chuyang! Para pakasalan si Gianni. Talagang hinatak niya mula sa kabayanan ang isang sasakyang may 3 gulong. Totoo ba o panakot lang? Ano pa bang panakot ang ganoong bagay? Nandoon mismo sa bakuran ng bahay ni Gianni. Ngayon, punong-puno ng tao ang loob at labas ng bakuran nila. Lahat ay nanonood. Halika, pumunta rin tayo at tingnan. Bilisan mo, tara na. Grabe, ang galing. Gawa ito ng isang edukadong kabataan. Ayon sa balita, talagang may tapang siyang kumilos. Siya ang unang umupa ng bangkang mailayag para mangisda. Siya rin ang unang nakahuli ng malaking ligaw na dilaw na isda. At namahagi pa siya ng mga pakinabang sa buong nayon. Sasabihin ko sa inyo, nagretiro na ang dating kapitan ng nayon. Pagkatapos, si Chuyang na ang gawin nating kapitan. Ano sa tingin ninyo, sang-ayon ako? Siguradong yayaman tayo sa pangunguna niya. Hinaan ninyo ang boses. Baka marinig ng pamilya Lin. Hindi pwedeng basta na lang pag-usapan ang pagyaman at pagkita ng pera. Sinabi ko na, ano naman? Ano ang magagawa nila? Dati, makapangyarihan ang pamilya Lin. Pero ngayon, hindi na sila ganoon kalakas, hindi ba? Tingnan ninyo si Chuyang. Sarili niyang sipag ang nagpayaman sa kanya. Bukod pa roon, pumunta ako sa kabayanan ilang araw na ang nakalipas. Narinig ko rin iyon. Sinasabi raw ng mga tao roon na isinusulong na ang reforma at pagbubukas ng ekonomiya. Hinihikayat na raw ang lahat na yumaman at kumita ng pera. Ang pamilya Lin, wala na silang karapatang manghimasok dito. Sinabi ni Kuya Yang, magkakaroon ng kasal pagkaraan ng 3 araw. Kaya hinihiling namin ang tulong ng lahat. Sa araw na iyon, sabay-sabay tayong iinom at kakain ng karne. At mamamahagi kami ng candy sa lahat. Ay, naniniwala na ako kay Yang Zi. Sinabi niyang mapapakain niya ang lahat. Makakakain ng sapat at makapagsusuot ng mainit na damit. Pati na rin makapagpatayo ng 2 palapag na bahay. Ang 3 pagbabago na iyon ang patunay, hindi ba? Tama nga. Susunod, gagawin din natin ang ginagawa niya. Kung saan siya pumunta, doon din tayo. Hahaha. Gianni, ang ganda ng damit na iyan. Nga. Siksusaking ang bumili niyan para sa iyo, ano? Siguradong siya nga. Hahaha. Ano ang tinatawanan ninyo? Hahaha. Yuko ka, Gianni. Halika, pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Pero, sobra-sobra rin naman ang mga binili ni Kuya Yang. Hahaha. Gianni. Hindi naman ito gaanong marami. Kapag kumita ako ng malaking pera balang araw, bibilhan pa kita ng mas marami. Maniwala ka sa akin. Hintayin mo ako. Mga kasama, sana madala ko kayong lahat sa pagyaman. Para makakain kayo ng sapat at makapagsuot ng mainit na damit. At balang araw, bawat pamilya ay makapagpatayo ng 2 palapag na bahay. Mabuti. Ay. Sa wakas, nakita ko rin ang araw na ito. Sana magsikap kayong lahat ng mabuti. Kalihim Lin. Ano ang kailangan mo? Ganito kasi. May desisyon na ang komyun. Mukhang malaking problema ang haharapin ni Erlong. Aabutin man lang ito ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Tungkol ba ito sa pamilya ni Gianni? Ikakasal na raw sila.
Kailan? Ayon sa narinig ko, 3 araw mula ngayon. Umuwi ka na. Naiintindihan ko na. Gino. Lumapit ka ng kaunti sa kaliwa. Umiti ka. Hipag, tingnan mo siya. 1 yuan ang 1 litrato. Nakakuha na tayo ng 50 o 60 litrato. Hindi ba aksaya lang sa pera yan? 1 beses lang ikakasal sa buong buhay. Ano naman kung magpagawa tayo ng mas marami? Masaya ako. Naku. Gianni. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ninyo. Ginagawa ito ni Xuchuyang. Para rin magkaroon kayo ng alaala. Napakarami na rin nating nakuhang litrato. Balang araw, ang mga litratong ito ay tiyak na magiging pinakamagandang alaala ninyong mag-asawa. Tama nga, mga kasama. Mahirap ang nayon natin. Pero sa tulong ni Xuchuyang, ang nayon natin ay tiyak na unti-unting unlad. Tatanda na ako. Pero titiyagain kong mabuhay hanggang makita kayong lahat na busog at nakasuot ng mainit na damit. At makitang tunay nang naitatayo ang mga bahay na may 2 palapag. Bago ako mamatay, siya Olji. Hahaha, huwag kayong mag-alala, lahat ay maaayos. Pagkatapos ng kasal, hahanap ako ng paraan para maturuan kayong lahat ng kultura. Matutong bumasa at makilala ang mga salita. Pagkatapos, dadalhin ko kayong lahat sa pangingisda. Sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Mapapalitan natin ang mga bangka at lambat ng mas maayos na kagamitan. At magkakaroon tayo ng mga sasakyang dagat na bakal. Bubuo tayo ng 1 pangkat ng mga bangka para mangisda sa malalim na dagat. Kasama tayo sa komyun. Ipatawag ninyo si Xuchuying. Ano ang kailangan ninyo? Ako si Xuchuyang. Ikaw si Xuchuyang. Kung ganoon, sumama ka sa amin. Ano ang kailangan ninyo? Kailangan pa talaga akong ipatawag sa tanggapan ng komuna ng ganitong gabi. May nagsumbong sa iyo sa komuna. Pagsasamantala at iligal na pagbebenta. Kailangan mong sumama agad sa amin. Si Lin Manxiang ay nagsasagawa ng iligal na kalakalan. Bukas na ang seremonya ng kasal. Bakit ngayon ka pa talaga kumilos? Tama na ang satsat. Bilisan mo at sumama ka. CJ. Mahigpit ang investigasyon ngayon. Mabigat na krimen ang iligal na kalakalan. Sapat na para makulong ka ng matagal. Dahil may nagsumbong, makikipagtulungan ako sa investigasyon. Sasama ako sa inyo. Hindi pwedeng pumunta si Kuya Yang sa nayon. Ang mga taong nangingisda sa dagat at nagbebenta sa itim na pamilihan ay sa pilitang kinokolektahan ni Lin Manxiang. Kapag hindi nila naibigay ang 30 hanggang 40% bayad sa kanya, wala silang mababawi kahit 1 kusing. Tumahimik ka, huwag kang magkalat ng kung ano-anong kasinungalingan dito. Kapag patuloy mong hinahadlangan ang aming tungkulin, ikaw rin ang hulihin namin. Gianni, manatili ka lang muna sa bahay. Pumunta ka at sabihin mo sa matandang kapitan ng nayon. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na ang kasal natin. Ipagpatuloy mo lang ang paghihintay sa pagbabalik ko. Kuya Yang. Hihintayin kita. Pare, paano ka nakapasok dito? Sabi nila, nagsagawa raw ako ng iligal na kalakalan. Ikaw naman. Ako rin daw ay nagsagawa ng iligal na kalakalan. Ano ba ang ipinagbili mo? Wala. Hindi ba pumunta ka sa itim na pamilihan para magbenta ng mga bagay? At doon ka nahuli. Biktima ako ng paninirang puri. Paninirang puri. May ganyang palusot pa ba sa panahon ngayon? Mukhang hindi ka rin basta-basta, ah. Mangingisda ka ba? Hilig talaga ng komunang ito na hulihin ang mga mangingisda. Sa bawat 10 mangingisda, 9 ang itinuturing nilang iligal na mga ngalakal. Pero sa itsura mo, hindi ka mukhang mangingisda. At hindi ka rin mukhang magsasaka. Hindi mo maikakabit sa ulo mo ang paratang na iligal na kalakalan. Hindi mo maikakabit sa ulo mo ang paratang na iyan. Ako ay isang basagulero. Hindi ka basang ayon. Bagsak na bagsak ka na. Kaya huwag ka nang maghari-harian dito. Kapag ipinakulong ka sa kulungan, 1 buwan kang mabubulok doon. Marami ka pang pagtitiis na kakainin. Lesiu. Mabaho kang tindero ng isda. Sa unang tingin pa lang, ikaw na ang utak ng iligal na kalakalan. Ano bang ipinagmamalaki mo? Naghahanap ako ng paraan para yumaman at kumita ng pera. Para mapakain ko ang asawa at mga anak ko. Iyan ang marangal na paraan. Hindi tulad ng baluktot mong gawain. Mukhang may ibubuga ang kapatid na ito. Sa pananalita mo, parang veterano ka sa mundo sa labas. Pero sabi mo, mangingista ka lang. Mukhang marami kang alam, ah. Hindi ako veterano sa mundo sa labas. Totoong mangingisda lang ako. Kung bakit may alam ako sa mga usapin ng mundo sa labas.
Dahil kilala ko si Pilay na Liu mula sa itim na pamilihan. Kaibigan ka pala ni Pilay na Liu. Kahanga-hanga ako sa iyo. Hindi ko akalaing. Magkikita tayo rito. Hindi ko alam kung paano kita tatawagin. Ako si Xuchuyang. Isa akong mangingisda mula sa Matoo. Tingnan ninyo. Sa tingin ko, hindi magtatagal at makakaalis na ako. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, maaari tayong makipag-ugnayan. Walang problema. Ang baryong kinaroroonan mo ay tinatawag na Matoo. Nakapunta na kami roon. Napakahirap talaga roon. Wala ring gaanong mapapala. Kung talagang may magagandang bagay sa dagat. Hindi ko alam kung gugustuhin ninyo. Depende kung anong bagay ang tinutukoy. Kung lamang dagat lang, mas mabuting kay Pilay na Liu kayo maghanap. Magaling siya sa ganoong bagay. Kami naman, kung makakahanap kayo ng perlas, o ng mga bagay mula sa tiyan ng mga isda. Interesado kami roon. Makakahanap ako para sa inyo ng ilang malalaki. O mga kahalintulad na bagay. Ienwe, Xuchuyang. Lumabas ka at sumailalim sa investigasyon. Panahon ng hatulan ka ng maayos. Mukhang may nasagasaan kang makapangyarihan. Kapag nakalabas tayo, makakaisip kami ng paraan para sa iyo. Ayos lang, basta makalabas ako. Sapat nang magkaroon tayong lahat ng pagkakataong magtulungan. Hindi ko talaga mabasa ang taong ito. Huwag mong sabihin hindi mo siya mabasa. Pati ako, hindi siya mabasa. Mukhang isang edukadong kabataang ipinadala sa kanayunan. Pero mahusay siyang magtrabaho bilang mangingisda. Balita ko, habang nasa dagat si Pilay na Liu. Bigla siyang yumaman. Sabi nila, may kakilala raw siyang mangingisda mula sa Matoo. Malamang siya nga iyon. May kakayahan ang binatang ito. Kaya niyang abutin ang buwan sa langit. At manghuli ng alimango sa malalim na dagat. Hindi siya dapat maliitin. Xuchuyang, sabihin mo ang buong katotohanan. Mga Ginoo, may itatanong lang ako. Gusto ba ninyong nakatayo ako? O gusto ninyong nakaupo ako? Xuchuyang, mabuti. Ikaw nakasuklam-suklam na mapagsamantalang negosyante. Nasa ganitong kalagayan ka na, ganyan ka pa rin umasta. Kaya gusto ninyo akong hatulan. Kung gusto ninyo talaga akong hatulan, wala nang dahilan para dalhin pa ninyo ako rito. Wala na talaga. Wala na talaga. Sa totoo lang, 1,980 na ngayon. May patakaran ang bansa para sa reforma at pagbubukas. Sa kasalukuyan, ipinatutupad na sa bawat lugar ang mga patakarang iyon. Kung gusto ninyong gawin ang dating gawi, at basta-basta na lang magparusa ng tao, hindi na iyon maaari. Kahit dalhin pa ninyo ito sa nakatataas na tanggapan. Kailangang isaalang-alang ang mga dokumento at ebidensya. Dapat magtugma ang testimonya ng mga tao at pisikal na ebidensya. Hindi sapat ang ilang ulat. Para basta ninyo ako ipakulong. Hindi kinikilala ng tanggapan ninyo ang ganitong mga patakaran. Ano ang sinasabi mo? Xuchuyang, makinig ka sa akin. Dito, ebidensya ang pinagbabatayan. May pangalan ang nagsumbong. Malinaw na nakasulat sa mga dokumento mo. Napalihim kang pumunta sa itim na pamilihan. At ilang ulit na nagbenta ng lamang dagat. Bukod pa roon, ang mga ito ay pag-aari ng buong nayon. Ipinagbili mo rin ang mga ito ng palihim. Sinasabi ko sa iyo, may mga tala kami ng lahat. Huwag nang banggitin ang mga nakaraang araw. Noong nakaraang taon pa, may isang transaksyon na napakalaki ng halaga. At ikaw ang humawak niyon. Noong nakaraang taon, hindi ba? Ilabas ni Lin Manchang ang sarili niyang ebidensya ng pagkakasala. At ipasa ang sisi sa akin. Napakalinaw na paninirang puri at pag-uutos ng sala. Puro kayo salita tungkol sa mga dokumento at ebidensya. Mukhang wala kayong lakas ng loob na gawin iyon. Hindi na ubra sa akin ang dating paraan ninyong manakot at manakit. Pipinsalain ninyo ang ebidensya laban sa akin. Kung gayon, gaganti ako ng isang hakbang. Bibigyan ko kayo ng biglaang kontra-atake. CJ, ngayong nabanggit na ninyo ang mga dokumento at ebidensya. Handa akong makipagtulungan ng buong buo. Halika, Xuchuyang. Sige, magsalita ka. Aminado ka ba na ginawa mo ang lahat ng masasamang bagay na sinasabi namin? Kung gayon, pakiusap, basahin ninyo iyon para sa akin. Kung hindi, baka mali ang sabihin ko at hindi iyon magiging tama. Kung itong dalawang hangal lang ang kaharap ko, malamang ngayong araw, mapipilitan akong paglaruan sila buong magdamag. Sandali lang. Linawin ko muna ang isang bagay. Totoong isa akong kabataang edukado na ipinadala sa kanayunan. Pero, lagi akong nakikibahagi sa mga gawain sa Matoo. Kaya maituturing din akong mangingisda ng Matoo. May problema sa pagsasabing wala akong karapatang mangisda. May kaunting problema roon. Sandali, Xuchuyang, ano ang ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na may problema sa investigasyon namin? Hindi. Ang dokumentong ito ay hindi ko muna pagtutuunan kung saan nagmula. Unahin natin ang usapin tungkol sa kwalifikasyon. Kung wala akong karapatan,
Hindi sana ako nakilahok sa mga sumunod na operasyon ng nayon sa pangingisda. Su Chuyang, ano na naman ang ibig mong sabihin? Gusto kong makipagtulungan sa inyo. Sinasabi ninyong ito ang salaysay ng mga kasalanan ko. Kung aamin ako, paano ko naman? Ipapaliwanag ang pagbebenta ko ng ari-arian ng buong nayon. Su Chuyang, ano ang asal na iyan? Sobra nang may problema ang pag-ugali mo. Pinuno, hindi ang asal ko ang problema. Kundi ang problema ay nasa mga dokumento ninyo. Puro butas at problema ang mga dokumento ninyo. Gusto ninyo akong umamin sa kasalanan. Pero pagkatapos, wala na akong maipagtatanggol. Tama ba, ayaw ninyo akong umamin ngayon? Para sa kaninyo ako mapilitang umamin sa huli. Kaya pag-usapan na lang natin ang huling bahagi. Yes, CJ. Su Chuyang, hindi muna natin pag-usapan ang mga nauna. Pero ang pagbebenta ng ari-arian ng buong nayon ay tiyak na isang krimen. Alam mo ba, na matibay ang hawak naming ebidensya. Pakiusap, suriin ninyo ito kasama ko. Para maiwasan ang pagkakamali. Paano? Noong nakaraang taon, may sobrang ari-arian ang buong nayon na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 yuan. Si Kalihim Lin Manshan ang inatasang maghatid nito sa kabisera ng distrito. Ngunit lihim niya itong ipinagbili sa black market. Sa mga dokumentong nasa harap ng pinuno, nakasaad na wala akong karapatang makialam sa mga gawain ng nayon noong nakaraang taon. Pero ngayon sinasabi ninyong ako ang namahala sa paghinto ng sasakyan. Hindi ba't salungat iyan sa sarili ninyo? Bukod pa roon, noong nag-organisa ang nayon ng paghahatid ng mga kargamento, dumadalo ako sa pagsasanay sa ibang lugar. Wala nga ako sa nayon noon. Tama na ang palabas mo, Su Chuyang. Maaaring palampasin ang mga naunang butas. Dahil kailangan pa naming magsagawa ng karagdagang beripikasyon. At kailangan itong maglaan ng panahon. Pero ang dokumentong ito sa bandang huli. Oras at lugar. Sa bawat panig, malinaw na malinaw ang lahat ng sinabi. Kailangan mong umamin. Ginoong Zhao, magbigay ka naman ng opinyon. Batay sa mga dokumento. Sa huli, napakalinaw ng pangyayaring ito. Su Chuyang, hindi ka ba umaamin sa kasalanan? Ang totoo, tungkol sa bagay na ito. Naniniwala akong alam na ng tatlo ang buong katotohanan. Baka mahirap itong pagtugmain. Bukod pa riyan, kung kanino napunta ang perang ito sa huli. Kung ang sinasabi lamang ay, nadinala ang mga isda sa itim na pamilihan para ipagbili. Walang anumang katibayan ng bayaran. Kaya ang aming nayon, ay hindi nakatapos sa itinakdang gawain noong taong iyon. At napagalitan ng mga nakatataas. Kung gayon, may itatanong ako. Ibig bang sabihin nito ay napatunayang ako ang gumawa? Kung ganoon, dapat may katibayan man lamang, hindi ba? Nakasaad dito na may taong nagbigay ng salaysay. Sino ang taong iyon? Siyempre. Baka sapat nang magdagdag ng isang pangalan. Pagkatapos, inilabas na naman ni Kalihim Lin ang katibayang ginawa noon. At sinabing iniabot sa akin ang mga isdang iyon. Kaya narito na raw ang saksi at ang katibayan. Pero mayroon din akong katibayan. Noon, umalis ako matapos aprubahan ng matandang kapitan ng nayon. Mula sa himpilan ng mga kabataang edukado. Upang dumalo sa klase sa karatig na nayon. At kung kailangan ninyo ng mga saksi at katibayan. Wala ring problema roon. Nariyan ang kapitan at kalihim ng karatig na nayon. Pati na ang mga nasa klase. At ang mga kaklase ko noon. Naroon silang lahat. Mapatutunayan din nilang wala akong kasalanan. Kaya may punto ang magkabilang panig. May katuwiran ang bawat isa. Kung nais nating patunayan ang pangyayaring ito. Su Chuyang, napakawalang kooperasyon ng iyong saloobin. Sa sama ng ipinapakita mong asal ngayon. At sa mga dokumentong hawak namin. Agad ka naming may papadala sa kabisera ng lalawigan. At ikukulong ka roon. Nang hindi bababa sa isang buwan. At maghanda ka na para hatulan. Katibayan ang mahalaga sa lahat ng bagay. Kung nakapaglabas siya ng mga dokumento, makapaglalabas din ako ng katibayan. Ang pagsisiyasat ngayong gabi, sa totoo lang, ay para tiyakin ang mga nakasaad sa mga dokumento. Yamang sinabi ni Su Chuyang na maayos at kumpleto ang kanyang mga dokumento. At naitala na rin namin ang lahat. Bakit hindi na lang natin imbestigahan? Ginoong Zhao. Buong gabi kayong hindi nagsalita. Parang ang sinasabi ninyo ay, kinakampihan ninyo si Su Chuyang. Paano naging pagkiling iyon? Hindi ba dapat imbestigahan ang katibayan? Kung kay Su Chuyang talaga ang lahat ng pananagutan. Sa tingin ko, walang masama kung hulihin na natin ang taong ito. Maging ang komuna o ang himpilan ng yamang dagat ng lalawigan. Ay kailangang magsagawa ng masusing investigasyon. Tama, bibigyan pa natin siya ng isang parangal. Dahil sa sari-saring kasalanan, sabay-sabay ang parusa. Pagdating ng araw na iyon, tapos na ang laban ni Su Chuyang at ng lahat ng kakampi niya. Mabuti pang maghanda ka, walang kwentang palikuran. Lintik, lalaki ka ba o punong hukom? Makinig ka sa akin. Ano ba ang pinagsasasabi ninyong lahat? Hindi ka umaamin ngayon. Pero maya-maya, aamin ka rin. Magpahinga muna tayo sandali. Su Chuyang, hintayin mo ako.